Ang lungsod na ito ay matatagpuan sa timog na bahagi ng imperyo ng Andiano at tinatawag na Faris. Itinatag ang bayan sa parehong taon ng Royal Andiano Magic Academy. Sikat ang lugar na ito dahil sa kapangyarihang mahika nito. Ito ay dahil sa Andiano Magic Academy na itinatag ng mahigit 400 taon matapos maitatag ang imperyo. Sina Sistan at Rumia ay mga estudyante ng akademyang ito at sila rin ay malalapit na magkakaibigan na sabay na sumusulong. Habang naglalakad sa kalsada, nakasalubong nila ang isang binatang nagngangalang Glenn na patakbong papalapit sa kanila. Mabilis na gumamit si Sistan ng mahika para paliparin si Glenn ng mataas at pabagsakin siya sa lawa ng paaralan. Dahan-dahan silang lumapit at lumitaw si Glenn mula sa tubig na wala man lang kahihiyan, kumpiyansang pinapagpag ang kanyang buhok at binabati ang dalawang dalaga habang siya ang nasa alanganing sitwasyon. Napatingin sina Sistan at Rumia sa tagpong ito na nakabuka ang mga bibig sa pagkabigla na di makapagsalita. Ayaw makipagtalo sa kanya, yumuko sila at humingi ng paumanhin kay Glenn. Sunod-sunod siyang nagsalita, inilarawan ang sarili bilang isang bodhisattva, sinasabing kahit sila ang may kasalanan, maluwag niya silang pinatatawad. Biglang lumapit ng sobrang lapit si Glenn para pagmasdan si Rumia, hinahawakan siya ng di nararapat at sinasabing pamilyar ang itsura niya na parabang nagkita na sila noon. Pinanood ito ni Sistan ng may inis, kaya muli siyang gumamit ng mahika para paliparin si Glenn ng mataas at papagapang mahulog paupo sa lawa bago sila maglakad palayo. Samantala, nagtatalo sina Guro Harley at punong Guro Rick tungkol sa kapalit na guro na walang kwalifikasyon, malabo ang pinanggalingan, at isa lang na pangatlong klaseng propesor. Pero hindi gaanong nag-aalala ang punong guro tungkol dito dahil ang nagrekomenda sa kanya ay isang propesor, kaya wala raw dapat ikabahala. Habang sinisiraan ni Harley si Glenn, dumating si Celica na nagpatakbo sa kanya palayo sa takot. Nag-usat sina Celica at punong Guro Rick tungkol kay Glenn. Siya ang nagrekomenda kay Glenn at nangakong pananagutan niya ang lahat kung magtatrabaho ito rito. Sa panig ni Glenn, nahuli siya ng dating sa klase, dahilan para magreklamo ng tuloy-tuloy ang mga estudyante. Pagpasok sa klase, hindi man lang niya sinubukang magturo, tamad na isinulat ng malaki sa pisara ang self-study. Galit na galit si Sistan at sinuntok siya. Saka lang pumayag si Glenn na lumapit sa pisara para magturo, pero parang mga gasgas ng manok ang sulat kamay niya at wala ni isa ang makaintindi. Pagkatayo pa lang niya para magsulat ng sandali, parang lantang gulat na siya na para bang hihimatayin anumang oras. May isang estudyante sa klase na nagtaas ng kamay para magtanong tungkol sa wikang mahika na itinuro ni Glenn. Iwinak silang iyon ni Glenn, sinasabing hindi rin niya alam. Muling tumayo si Sistan para igiit ang katarungan, sinasabing hindi siya karapat-dapat maging guro. Kung bukas lang niya maipapaliwanag ng maayos sa mga estudyante, ay saka lang siya magiging karapat-dapat tawaging guro. Kalmadong sinabi ni Glenn sa mga estudyante na sila na lang ang magsaliksik dahil mas mabilis iyon. Bago niya matapos ang pangungusap, tumunog ang kampana. Masiglang tumakbo palabas si Glenn, inaanunsyo ang pagtatapos ng oras, iniwan ang mga estudyante na naguguluhan. Pagkatapos ng klase, pumunta ang mga babaeng estudyante para magpalit ng uniforme habang si Sistan ay masama pa rin ang loob tungkol sa iresponsableng guro. Pagkasabi pa lang niya ng ilang salita, dumaan si Glenn at hindi nararapat na hinawakan ang mukha ni Rumia, dahilan para mamula ang lahat ng mga dalagang nakapaligid. Sa sandaling ito, sinipa ni Glenn ang pinto papasok, nagrereklamo tungkol sa nakaraang oras ng pagtuturo. Pagdilat ng mga mata, nagtititigan ang dalawang panig sa gitna ng pagkalito. Mukhang nawala na kay Glenn ang lahat ng hiya at nagkokomento pa sa sobrang bastos na tagpong ito na para bang nasa isang kwento lang. Bakit daw dapat kabahan ng isang lalaki, umiwas ng tingin, at tumakbo palayo rito? Tiyak na siya raw ang nagtatawag ng gulo kapag aksidenteng nakakita ng katawan ng mga dalaga. Hindi raw talaga sulit iyon, sabi niya, sabay muling paglaki ng mga mata para tumingin ulit. Galit na sinipa siya ng grupo palabas ng silid. Nagpunta ang dalawang dalaga sa kainan, at malungkot si Sistan dahil naantala ang leksyon sa alchemy ng klase, habang gusto niyang makapag-aral ng maayos dahil ang pangako niya sa kanyang lolo ay tuklasin ang hiwaga ng Islay Castle. Kaya gusto pa niyang matuto ng mas maraming mahika. Habang nag-uusap sila, dumating si Glenn. May bitbit na plato na punong-puno ng pagkain, kalmado siyang kumakain na para bang walang nangyari, dahilan para mamula sa galit si Sistan. Pero pinilit pa rin niyang ubusin ang laman ng kanyang plato. Hindi katulad ni Sistan, komportableng nakikipagkwentuhan si Rumia kay Glenn. Tumingin siya sa kanyang plato at napansing mukhang masarap ang ginisang beans. Inalok niya si Rumia na tikman at bagay nga ito sa panlasa niya. Tumingin si Glenn sa plato ni Sistan, nag-aalala na sa kakaunting bahagi ng pagkain cake na yon ay baka hindi siya mabusog, pero umiwas ng tingin si Sistan, ayaw siyang harapin. Sinabi niyang wala siyang karapatang magreklamo tungkol sa bahagi ng pagkain niya, at dinugtungan pa na matutulog siya sa klase nito, pero para bang isang ateista si Glenn na walang anumang reaksyong emosyonal sa mga salita niya, habang ang mga estudyanteng nakapaligid ay nagulat.
Sinabi ni Glenn na pwede niyang sabihin ang anumang gusto niya, pero bago pa makasagot si Sistan, sinubuan niya ito ng isang kutsarang ginisang beans para patahimikin, at kinain pa niya ang bahagi nitong cake. Samantala, nakaupo si Celica sa bubong ng paaralan, iniisip ang nakaraang insidente noong sinubukan niyang kumbinsihin si Glenn na maging kapalit na guro sa paaralang ito. Marami siyang ibinigay na dahilan para tumanggi, pero ipinilit ni Celica na magturo si Glenn. Tungkol sa kanyang katayuan, totoo namang hindi kwalipikado si Glenn para magturo rito, pero nabasa na siya ni Celica. Sa huli, napilitang sumuko ang rason sa lakas. Binugbog si Glenn at nabutasan pa ang kanyang bahay na kahoy ni Celica. Iniisip ito na pailing na lang si Celica sa pagkabahala. Pagkatapos ng break, oras na para sa panghapong klase. Ang bihirang maging masipag na si Glenn ay ganoon pa rin, sinasabing mag-self-study ang lahat ng estudyante. Ang ikalawang oras at pati ang ikatlong oras ay nakasulat pa rin ang self-study sa pisara. Pero ang sulat ay lalo pang naging tamad, parang dodol ng batang nag-aaral pa lang magsulat. Si Sistan pa rin ang tumatayo para sa kabuuan. Galit siyang tumayo at ipinakilala ang sarili bilang anak ng makapangyarihang mangkukulam na si Feble. Tinatakot si Glenn na kung magpapatuloy ito, irereklamo niya sa kanyang ama para mapatalsik siya. Ito mismo ang gusto ni Glenn. Masigla siyang tumayo, hinawakan ang kamay ni Sistan, at hiniling na sabihin ito sa kanyang ama na sabik siyang hintayin yon. Para kay Sistan, puro pang uyam ito. Nanginginig siya sa galit, at sa pagkakataong ito, malaking hakbang ang ginawa niya nang tanggalin ang kanyang gloves para hamunin si Glenn na nag-iwan sa buong klase na tulala. Sa isang iglap, ang buhok ni Sistan ay nagpaalala kay Glenn ng anino ng isang dalaga sa damuhan. Mas nakakagulat pa, hindi tinanggihan ni Glenn ang kondisyon. Kung manalo si Sistan, kailangan niyang magturo ng seryoso. Kung siya ang manalo, kailangan ni Sistan na sabihin sa kanyang ama na payagan siyang magbitiw. Kaya lumabas ang buong klase para panoorin ang tunggalian. Ang bughaw na langit ay biglang nagdilim. Itinakda ni Glenn na tanging pangunahing mahikang elektrikal lang ang pwedeng gamitin at ipinagbabawal ang lahat ng ibang uri ng mahika. Iniisip ng lahat na mananalo ang isang guro tulad ni Glenn, lalo na dahil sa kanyang kumpiyansang halos pagiging arogante. Buong determinasyon si Sistan na ipagtanggol ang dangal ng isang magiging mangkukulam. Siya ang unang umatek gamit ang Spirit Thunder Electric Shock. Nakapagbitaw na ng atake ang kalaban habang si Glenn ay hindi pa man lang kumikilos, dahilan para mabigla ang lahat na inaasahang gaganti siya ng isang malakas na mahika. Pero bumisi si Glenn. Tinanggap niya ng buo ang ataking ito at na-electrocute hanggang halos maging manhid. Nagulat ang lahat at luminaw muli ang langit, bumalik sa mas maliwanag na tanawin. Nakita siyang nakahiga sa lupa kaya nalito si Sistan, natatakot na baka mali ang pagkaintindi niya sa mga patakaran. Inamin ni Glenn na nagkamali siya, ipinaalala na best of 3 daw ang laban nila kahit hindi naman ito napag-usapan mula sa simula. Sa ikalawang round, sabik na gumawa si Glenn ng katulad na galaw pero mas mabilis pa rin ang atake ni Sistan. Muli niyang sinabing mali iyon at ginawa pang best of 5 at sinubukan pa niyang lokohin si Sistan na lumingon para makagawa siya ng galaw. Pero hindi pa rin siya sapat na mabilis at na-electrocute siya ni Sistan hanggang manigas siya. Pagkatapos, itinanggi niya ang anumang napag-usapan at tumakbong palayo, ikinainis ng kanyang mga estudyante. Kinabukasan, gumanda ang asal ni Glenn at hindi na siya nahuhuli sa klase. Kahapon, gusto pa sanang magtanong ni estudyanteng Rin tungkol sa mahika, pero lumapit si Sistan para payuhan ang kaibigan na huwag nang magtanong dahil wala raw alam si Glenn tungkol sa kadakilaan ng mahika. Nangako pa si Sistan na siya na mismo ang magtuturo rito. Kalmado pa rin si Glenn gaya ng dati, nagtatanong kung talagang may ganoong halaga ang mahika. Huminto si Sistan, may kumpiyansang sinabing ang mahika ay katotohanan ng pagsasaliksik ng tao at kayang tuklasin ng tao ang mas mataas pang pag-iral. Tinapos niya ito sa pagsasabing mahalaga at dakila ito. Tinanong ni Glenn kung ano ang pakinabang ng pagsasaliksik ng katotohanan ng mundo. Pagkatapos niyang magsalita, malakas na inulit ni Sistan na ito ay pagsasaliksik ng mas mataas na pag-iral. Bago pa niya matapos, tinanong ni Glenn kung ano ba ang itinuturing na mas mataas na pag-iral, dahilan para matigilan si Sistan. Para sa kanya, masasagot iyon sa pagsasabing ang mas mahalaga ay ang mga Diyos, at ano bang silbi ng mahika sa mga tao. Habang ang lahat ng larangan tulad ng agrikultura, industriya, at pangangalaga sa kalusugan ay tumutulong sa sangkatauhan, gayon din ang agham at arkitektura. Para kay Glenn, ang mahika ay isang walang silbing pag-iral. Tinuligsa ito ni Sistan, sinasabing nakikinabang ang sangkatauhan dito. Ngayon, tumayo si Glenn, naaalala na ang mahika ay talagang kapaki-pakinabang sa pagkuha ng buhay ng tao. Mas epektibo ang mahika kaysa espada o baril sa bagay na ito. Naglahad siya ng sunod-sunod na ebidensya, iniwang walang masabi ang estudyante. Mukhang naabot na ni Sistan ang hangganan. Lumapit siya at sinampal si Glenn, napaiyak at tumakbong palabas. Sa hapon, umakyat si Glenn sa bubong para pag-isipan ang mga nangyari ngayong araw.
Naalala niya ang mukha ni si Stan noong nakipagtalo ito at umiyak, kaya napahawak siya sa pisngi niyang nasampal. At inamin niya sa sarili na talagang makulit siya. Hindi na nag-isip pa si Glenn. Nagpasya siyang iwan ang trabahong ito. Pagkatapos niyang bumaling palayo, napansin niya si Rumia sa gusali sa kabila sa pamamagitan ng bintana, ginagawa ang isang bagay sa isang magic array. Habang nag-aaral pa siya sa libro, sinipa ni Glenn ang pinto at pumasok, na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ni Rumia na gusto lang niyang repasuhin kung paano bumuo ng magic array. Kung hindi pwede, lilinisin niya ang lugar, pero hindi tumutol si Glenn at sinabi niyang magpatuloy siya. Ipinakita ni Rumia ang kanyang nabigong resulta. Ipinaliwanag ni Glenn na kailangan ng mercury para ma-activate. Kumuha siya ng mercury, ibinuhos sa paligid ng magic array, at pinabasa muli ni Rumia ang spell. Tiyak, sa pagkakataong ito ay gumana. Umakyat ang 7 kulay ng ilaw, na humahanga kay Rumia habang nakatitig siya ng mabuti. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong magandang magic array. Ang tingin sa kanyang mga mata ay nagpapaalala kay Glenn sa kanyang sarili noong bata pa siya at unang nakakita ng magic array. Pagkatapos magkasama silang umalis. Sa pagbabalik, iniisip ni Rumia na tila hindi galit sa magic si Glenn tulad ng sinabi niya sa klase. Marahil dahil sa ekspresyon niya kanina nang makita ang gumaganang magic array. Ito ang iniisip ni Rumia. Nagpatuloy ang pag-uusap habang naging mausisa si Rumia tungkol sa nakaraang buhay ni Glenn. Sinabi niya na isa lang siyang pasaway, partikular, 1 taon siyang nakatira sa gastos ni Celica bago nagpa siya na magturo sa paaralang ito. Tungkol sa nangyari bago yon, tumatanggi siyang sagutin. Hindi maintindihan ni Glenn kung bakit tila labis ang sigasig ng kanyang mga estudyante sa mahika at itinuturing itong napakaganda. Ipinaliwanag ni Rumia ang kanyang bahagi na ang layunin niya ay mas mataas pa, gusto niyang maging kapaki-pakinabang ang mahika sa sangkatauhan. Higit sa lahat, nais niyang suplian ang taong minsang nagligtas sa kanyang buhay. Tahimik si Glenn ng sandali, tila medyo interesado sa sinabi nito. Ikinuwento ni Rumia ang pangyayaring iyon 3 taon na ang nakalilipas, nang siya ay pinaalis sa kanilang tahanan, halos sabay sa pagsimula niyang manirahan kay si Stan. Nahuli si Rumia ng isang masamang mangkukulam at muntik nang mamatay. Namangha si Glenn sa pagkakarinig nito, habang patuloy na nakatuon si Rumia sa pagkukwento ng pangyayaring iyon. Noong panahong iyon, isang mangkukulam ng katarungan ang dumating upang iligtas siya. Naalala pa ni Rumia ang tanawin habang nakaupo siya at pinagmamasdan ang likod ng mangkukulam habang inilalagay nito ang bawat kontrabida sa libingan. Dahil sa pangyayaring iyon sa nakaraan, gusto niyang mas maunawaan ang mahika. Nais niyang gabayan ang sangkatauhan upang hindi maligaw dahil sa mahika. Lumapit si Rumia sa harap ni Glenn. Gusto niyang muli makita ang taong iyon at magpasalamat. Di nagtagal, dumating ang gabi at umuwi na sila. Ipinaalala ni Rumia kay Glenn na humingi siya ng paumanhin kay si Stan dahil ginamit niya ang mahika upang makipag-ugnay sa yumaong kanyang lolo. Narinig ni si Stan na nakatayo sa itaas ang lahat ng sinabi ni Rumia. Tumingin siya sa kanyang kama. Naalala niya noong bata pa siya, narinig ang pangarap ng kanyang lolo na makapagtapak sa Celestial City Melgalus, dahilan kung bakit naging mangkukulam siya. Hawak ng pinakamamahal niyang apo, si Stan, ang kanyang kamay, nangakong magiging mas mahusay na mangkukulam kaysa sa kanya at matutuklasan ang hiwaga ng Celestial City Melgalus. Lumuluha si Stan habang naglalaho ang masaklap na tagpong iyon. Kinabukasan, pumunta si Glenn sa klase gaya ng dati. Malalim siyang yumuko upang humingi ng paumanhin kay Stan sa harap ng buong klase, mahiyain niyang inamin na medyo lumabis siya. Iba sa dati, ngayon ay seryoso nang nagtuturo si Glenn sa mga estudyante. Sa simula, lahat ay nagmamaliit sa kanya dahil isa lamang siyang pangatlong klaseng mangkukulam na hindi man lang kayang paikliin ang simpleng spell tulad ng electric shock. Tiyak na gusto ni Glenn na sabihin sa kanila na masyado silang hangal. Nagpasya siyang paliwanagin ang mga ito tungkol sa electric shock. Hinati niya ang mga batayang kaalaman sa 3 currents. Ang tanong na ibinigay ay ano ang mangyayari kung hahatiin sa 4 na currents. Ang sagot, syempre, ay hindi tatakbo ng tama ang thunder spell, pero gusto ni Glenn malaman kung paano ito mabibigo. Isang estudyante na dating tiwala at nag-angkin na master na ang thunder spell ang nagsabi na hahantong sa random na resulta ang paghahati sa 4 na currents. Ang huling sagot ay susunod ito sa kurbadang landas. Pinatunayan ito ni Glenn na ikinagulat ng mga estudyanteng naroroon. Kung hahatiin sa 5 currents, ito ay paikliin. Kung aalisin ang isang bahagi, lubhang bababa ang kapangyarihan nito. Maingat na nakikinig ang lahat ng estudyante sa pagtuturo ni Glenn. Bigla, nagpunta siya para ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Stan, dahilan para mamula ito sa hiya. Upang ipakita ang kapangyarihan ng salita at ang impluwensya nito sa isang tao, ipinakita niya sa klase ang sistema bilang pinakapraktikal na halimbawa. Si Stan ay umiyak at hinagis ang isang libro sa ulo niya.
Ito marahil ay isa sa bihirang pagkakataon na nagalit si Glenn, sinaway siya dahil sa pagiging hangal, pero hindi sumuko si Sistan at nakipagtalo pabalik. Mabilis na bumalik sa normal ang lahat at ipinagpatuloy ni Glenn ang kanyang leksyon. Ipinakita niya gamit ang isang kaswal na thunder spell, pero kaya pa rin niyang tawagin ang mahika na ikinagulat ng mga estudyante. Pagkatapos ng lahat, na ipapakita niyang walang silbi ang libro, sinasabing hindi kailangan ang pagmemorya, pagsusulat o pagsasalin ng mga spell. Tinawag ni Glenn itong leksyon para sa mga hangal, itinapon ang libro, at ipinagpatuloy ang kanyang lektura. Dumarami ang mga estudyante mula sa ibang klase na pumupunta para pakinggan si Glenn magturo. Tuwa sina punong Guru Rick at Celica na makita siyang seryoso sa pagtuturo. Samantala, nagsisimulang kumilos ang masasamang puwersa, naghihintay na maganap ang Magic Conference upang isakatuparan ang kanilang plano. Kinabukasan, tumakbo ng padalos-dalos si Glenn dahil nahuli siya pero walang tao sa campus. Agad niyang naramdaman na lumitaw ang masasamang puwersa. 2 anino ang lumitaw mula sa kanilang nakatagong tabing ng madilim na mahika at ginamit nila ang isang hadlang upang pigilan ang mga tao. At ang may blonde na buhok ay ginamit ang mahika kay Glenn. Sa kinaroroonan ng mga estudyante, nagrereklamo ang lahat dahil nahuli siya. Naiinis si Sistan dahil kamakailan, tila masyado nang sikat si Glenn, pero tinutukso siya ni Rumia sa tabi niya na sobra raw ang pakialam niya kay Glenn, kaya ganoon ang nararamdaman niya. Bago pa nila masyadong ma-enjoy ang sandali, dumating ang 2 anino mula sa masamang panig na hinahanap si Rumia. Dinadala nila ito, sinasabing na asikaso na nila si Glenn, pero walang naniniwala sa kanila. Lumabas na ang tunay na pagkakakilanlan ni Rumia ay Prinsesa Ermiana. Ayon sa lalaking may itim na buhok, dinala ng may blonde na lalaki si Sistan sa isa pang bakanteng silid para maglaro. Sa simula, malakas ang boses niya at mukhang matatag, pero bumagsak ang kanyang psikolohikal na depensa nang hinawakan siya nito. Umiiyak siya, nananalangin na huwag siyang gawin yon. Sa kritikal na sandaling iyon, sinipa ni Glenn ang pinto at pumasok. Parang aalis na siya, natatakot na nakakaistorbo siya sa dalawa. Tanging nang malakas na humingi ng tulong si Sistan, siya lamang ang lumingon pabalik. Gumamit ang blonde na lalaki ng mahika, pero wala itong bisa dahil ginamit na ni Glenn ang Fool's World card noon. Sa pamamagitan ng pag-charge ng enerhiya sa card, kaya niyang selyuhan ang anumang aktibasyon ng mahika sa paligid niya. Ibig sabihin nito, hindi rin siya makakagamit ng mahika. Ang labang ito ay maaari lamang isagawa ng kamay sa kamay. Matapos ang ilang rounds, iniwan na ng may blonde na lalaki ang kanyang masasamang intensyon kay Sistan. Naasikaso na ni Glenn ang lalaking may blonde na buhok sa pamamagitan ng pansamantalang pagpapastop sa kanya at wala nang nag-alala tungkol sa kanya. Alam ni Glenn na magkakaroon si Sistan ng mga tanong, kaya pinigilan niya ito bago pa man makapagsalita. Sa totoo lang, nagkamali siya dahil ang gusto sanang sabihin ni Sistan ay bumababa ang pantalon niya. Lumiko si Glenn sa nakapirming lalaking may blonde na buhok. Sa pamamagitan ni Sistan, nalaman niya na may 2 pang pumasok sa paaralan at isa sa kanila ang kumuha kay Rumia. Nang tumingin siya sa tatoo sa braso ng blonde na lalaki, nakilala ito ni Glenn at nagulat. Agad niyang kinausap si Celica sa sitwasyong ito na delikado sa buhay. Hindi siya makapanatiling kalmado, hinold up na ang mga estudyante, at lahat ng labasan ng akademya ay nakasara. Ang 3 ito ay mga mananaliksik mula sa Tanachi Society, makikilala sa tatoo sa kaliwang braso ng nakapirming lalaki. Nagulat ng kaunti si Celica na hindi sila makapasok nang walang tulong mula sa loob. Nang humiling si Glenn ng mga karagdagang tauhan, hindi ito posible dahil si Celica ay isang propesor lamang sa ngayon. Pagkarinig nito, hindi na nakapigil si Glenn at naisip ang teleportation gate sa akademya. Pero ipinaliwanag ni Celica na kapag pumasok sila, nauna nang masisira ang teleportation gate. Hindi rin niya maiwan ang kanyang talumpati sa conference para pumunta sa akademya, kaya tanging kay Glenn na lamang siya makasalalay. Ipinahayag pa niya ang pag-asa na hindi siya mamamatay. Habang nagtatalo sina Glenn at Sistan sa may blonde na miyembro ng Tanachi Society, nagpakita ito ng skeletal monsters mula sa isang purpleng bilog. Isa ang sumugod pero nagkamali ng target, pumunta sa may blonde na lalaki, iniswing ang espada para patayin siya bago bumaling kay Glenn at Sistan. Tinulak niya ang puting pusa para tumakbo pero hindi ito umalis. Nanatili sa likod si Sistan gamit ang mahika upang tulungan si Glenn na i-activate ang sariling mahika. Pinupok niya ang isa sa mga monster at sabay silang tumakbo sa pasilyo. Sinabi ni Glenn kay Sistan na gamitin ang Gil Glow na may pinalawig at mas malawak na incantation. Naramdaman niya na hindi ito madali. Pinawi ni Glenn ang kanyang pangamba, sinasabing kung naaalala niya ang itinuro niya, hindi ito magiging mahirap. Inabot ng ilang sandali si Sistan bago matagumpay na maisagawa, pero hindi pa rin niya ganap na mapigilan ang mga nilalang na ito. Nasa kay Glenn na ang natitira. Kinuha niya ang isang pulang bato at ginamit ang high-level magic upang tuluyang wasakin ang mga kakaibang kalansay na ito at napasok pa ang pader sa likod nila.
Kaagad matapos gamitin ang mahikang ito, bumagsak si Glenn sa lupa. Ang buong katawan niya ay naging kulay lila tulad ng tuyong bangkay. Ito ay dahil sa kakulangan sa mahika mula sa labis na paggamit, kaya nag-alalang tumakbo si Sistan sa kanya. Mabilis na naibalik ni Glenn ang kanyang kamalayan. Habang maghahanda na silang tumakas, lumapit ang pangalawa sa tatlong pumasok, may mga lumilipad na espada sa paligid niya. Tahimik na tinanong ni Glenn si Sistan kung kaya pa niyang gamitin ang Dispel Fox Magic upang i-neutralize ang mga espada. Malungkot niyang naalala na kahit sobra-sobra pa ang paggamit niya sa natitirang mahika, hindi ito magiging sapat. Pagkakabigkas pa lang ni Sistan, itinulak siya ni Glenn sa butas sa pader sa likod ng lalaking may peklat sa mukha. Alam ng lalaki na kaya niyang pawalang bisa ang mahika, kaya agad niya itong inactivate mula sa simula na ginagawang hindi mapipigilan. At na-activate na rin ni Glenn ang kanyang sariling mahika. Ngunit lahat iyon ay na-disperse ng lalaking may peklat. Nakapagpatama si Glenn pero na-block ito ng lalaki gamit ang magic energy. Sumagot ang lalaki sa pamamagitan ng pagsaksak ng mga espada sa katawan ni Glenn. Habang ginagamit niya ang incantations para i-activate ang mahika, dumating si Sistan sa tamang oras para tumulong na naging dahilan para ang mga nakasaksak na espada sa katawan niya ay maging bato at mahulog. Kinuha ni Glenn ang isang espada at sinaksak ito diretsyo sa lalaking may peklat. Lumabas na dati, hindi lang niya nais na iligtas si Sistan, kundi nagbigay din siya ng senyales para tumulong ito sa paggamit ng mahika. Mabilis silang naglakbay para hanapin ang lokasyon ng ikatlong lalaki, pero sa di malamang dahilan, nahulog sila sa daan. Pagkagising niya, nakatanggap si Glenn ng komunikasyon mula kay Celica na sa kasalukuyang hadlang, walang makakalabas. Biglang naalala ni Glenn ang isang bagay. Sa pamamagitan ni Celica, alam niya na ang teleportation gate ay nasa pinakamataas na tower ng akademya. Nalaman ni Glenn na hindi pa ito nasira. Ang tanging nagbago ay ang destinasyon nito upang madaling makatakas ang mga madidilim na mangkukulam. Kaya, iniwan si Sistan na natutulog mag-isa sa pasilyo at tumakbo siya pataas sa tower. Sa totoo lang, naroroon na ang natitirang miyembro ng society. Siya si Himori ang kumuha kay Rumia. Sa susunod na 10 minuto, ganap nang mabubuo ang teleportation gate. Doon sila ni Rumia aalis sa lugar na ito. Automatikong mag-a-activate ang puting mahika at ang kanyang kaluluwa ay absorb upang makalikha ng magic power at iyon ang sandali na masisira ang akademya. Hindi kayang talunin ni Glenn ang lalaking ito dahil kung mamamatay siya, automatikong ma-activate ang mahika. Upang pigilan ang pinakamalala, kinailangan ni Glenn gamitin ang sariling dugo upang magsulat ng mensahe, pinipilit ang mahika na huminto. Nabutas niya ang bawat layer ng puting mahika, pero sa ika-4 na layer, napagod na siya dahil sa nakaraang laban kay Scarred Man na labis na nakapagpabawas ng kanyang magic power. Ang pagsusumikap ni Glenn na makarating sa huling layer ang nagbigay daan kay Rumia na maabot siya sa barrier at magpadala ng mahika, nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Sa wakas, nabutas niya ang ika-5 layer. Ang liwanag sa sandaling iyon ay umalingaw-ngaw sa buong langit. Natalo na rin ni Glenn si Himori, at nang tumakbo si Sistan na nakakita ng liwanag pataas sa tower, natagpuan niya itong natutulog na sa kandungan ni Rumia. Totoo nga, kulang na lang siya ng korona para maging hari. Dalawang malalapit na tagapaglingkod ni Reyna Alicia ang dumating upang ipaalam sa kanya ang paglusob sa Anjano Magic Academy. Matapos talakayin ang pagpapasiguro sa kaligtasan ng nalalapit na magic competition, umalis si Zelos, na iwan lamang ang kamag-anak ng Reyna. Malungkot siya dahil matagal nang nawalay ang kanyang anak sa kanya dahil ipinadala niya ito sa dahilan na namatay ang prinsesa sa aksidente. Bagamat labis ang kalungkutan ni Alicia, kontento siya basta masaya ang kanyang anak na si Ermiana. Sa akademya, inaabiso ni Sistan at Rumia ang nalalapit na magic competition, ngunit walang nais lumahok dahil sa takot na matalo. Sa kabila ng kanilang paghikayat, walang nais mag-volunteer upang maging katawa-tawa sa harap ng Reyna. Sa sandaling iyon, sinipa ni Glenn ang pinto at pumasok. Tinutulungan siyang i-assign ang lahat ng miyembro ng klase ayon sa kakayahan ng bawat isa. Nalaman ni Rumia na palaging iniintindi ni Glenn ang kanyang mga estudyante, isang maruming lalaki na may mabuting puso. Sa totoo lang, dati nang sinubukan ni Glenn humiling ng supply ng pagkain mula sa punong guro, pero tinanggihan at nagkaroon ng pagtatalo kay Celica. Gayunpaman, maaari pa rin siyang makatanggap ng espesyal na gantimpala sa pamamagitan ng panalo sa nalalapit na magic competition. Ito ang tunay na leverage na nagpasigla kay Glenn kasama ang mga estudyante. Kahanga-hanga ang kasigasigan ni Glenn pero ayaw ng mga estudyante na lumahok. Iniisip ng nakararami na hindi nila kayang manalo, at isang estudyanteng nagdangalang Jibin ang nagsalita upang tutulan si Glenn. Ang ibang klase ay pumipili lamang ng mga natatanging estudyante upang lumahok gaya ng nakasanayan. Mas natuwa pa siya, iniisip na kaya ng estudyante na lumahok sa maraming events. Pero sa panig ni Glenn, naroon na sina Sistan at Rumia.
Sumagot si Sistan kay Jibin sa ngalan ni Glenn, sinasabing ang kompetisyong ito ay may kahulugan lamang kapag lahat ay lumahok na may espiritu ng pagkakaisa. Pagdating ng hapon, napagtanto na ni Glenn na ang ibang klase ay nagpadala lamang ng kanilang mga natatanging estudyante upang lumahok. Nakatayo siya sa itaas, pinagmamasdan ang mga estudyante sa pamamagitan ng bintana habang sinusubukang i-activate ang mahika. Nang magsama ang dalawang klase para mag-practice, nagkaroon sila ng pagtatalo. Pakiramdam ni Harley, masyadong maraming labis-labis na elemento ang pinapayagang lumahok sa klase ni Glenn habang ang kanyang klase ay pumipili lamang ng mahuhusay na estudyante. Ito ang pinakamalakas na lineup mula sa kanyang klase. Habang nagtatalo, sobrang na-excite si Glenn at pabigla-biglang nagpusta ng 3 buwan niyang sweldo na panalo ang kanyang klase. Bagamat natakot sa loob, hindi pinapayagan ng kanyang lalakiang pride na bawiin ang mga salitang iyon. Nag-isip din ng malalim si Harley kahit iniwan ang paggastos sa pananaliksik. Sumang-ayon din siya na ipusta ang 3 buwan niyang sweldo kay Glenn nang tumingin siya sa mga kumpiyansang estudyante. Sa tensyonadong atmosfera na ito, lumapit si Sistan upang paalalahanan ang dalawa na wala sa karapatan ni Harley na okupahin ang training field. Kung tatanggi pa rin itong umatras, iulat niya ang bagay na ito sa pamunuan ng akademya. Walang magawa si Harley kundi magreklamo sa loob, hindi nang ahas magsalita pa kay Glenn. At determinado si Sistan na lumaban kasama ang lahat hanggang sa wakas upang makamit ang tagumpay. Mapait ang pakiramdam ni Harley pero sa huli ay kinailangan niyang umalis kasama ang kanyang mga estudyante. Si Glenn naman ay tamad, kahit ang paghinga ay nakakapagod sa kanya, ngunit ngayon kailangan niyang sanayin ang kanyang mga estudyante, kaya napilitang sampalin ang sarili para maging mas alerto. Sa linggong iyon, seryoso niyang sinanay ang mga estudyante sa gabi. Pagbalik sa bahay, nakatayo si Rumia sa labas sa koridor, biglang naalala ang sarili bilang bata, iniwan sa apoy, hinarap ang isang parang larangan ng mga bangkay. Natakot ang maliit na babae at muntik nang sumigaw nang biglang lumitaw ang anino ng isang lalaki at maraming bagay ang sinabi sa kanya. Habang inaalala ni Rumia ang nakaraan, tinawag siya ni Sistan para kumain ng hapunan. Magkasama silang kumain ng pamilya at humingi ng paumanhin ang ama ni Sistan na hindi makakadalo sa kanilang kompetisyon bukas dahil abala, pero naunawaan ni Sistan at Rumia ang dalawang matatanda kaya hindi sila nagreklamo. Tumalo ng ama ni Sistan nang marinig ito at lumingon upang sabihin sa kanyang asawa, si Juliana, kung gaano kabait ang kanilang dalawang anak na babae. Sa katunayan, matagal na nilang itinuturing si Rumia na parang sariling anak. Maingat na niyakap ni Juliana ang kanyang asawa, pinatahimik siya. Papunta na rin si Reyna Alicia sa lugar ng kompetisyon. Napansin ng kamag-anak sa tabi niya ang kanyang hindi pangkaraniwang masayang ekspresyon. Masaya si Alicia dahil malapit na niyang makita ang kanyang anak. Kahit na mula lamang sa malayo siya makakapanood, kontento na siya. Dala niya ang isang larawan nila ng kanyang anak sa isang kwintas na lagi niyang suot. Sa puntong ito, inilabas ng kamag-anak sa tabi niya ang isa pang jade green na kwintas at pinayuhan ang Reyna na isuot ito sa Magic Contest bukas upang maging kapansin-pansin. Pagdating sa lugar ng kompetisyon na puno ng mga manonood sa mga stands, nagtipon ang mga kalahok na klase sa ibaba ng entablado. Sa puntong ito, nagsimula ang unang flying race at nanalo ang mga miyembro ng Class 2. Kahit si Glenn, bilang homeroom teacher, ay hindi makapaniwala, pero ipinagyabang pa rin niya na ito ay nakompute niya batay sa kakayahan ng dalawang binata noon pa man. Maaaring hindi kahanga-hanga ang kanilang mga kakayahan, pero sa momentum na ito, mas kumpiyansa na ang mga estudyante na papasok sa field. Kaya, round nakamit ng mga estudyante ni Glenn ang tagumpay. Habang pinagmamasdan pa rin ng Reyna sa itaas si Rumia mula sa malayo. Ang huling round ay ang steadfastness test at si Rumia ang napiling lumahok. Hindi ito mukhang matalinong pagpili dahil dalubhasa siya sa white healing magic at questionable ang kakayahan niya sa ibang larangan. May 6 na kalahok sa round na ito. Simple lamang ang mga patakaran, ang makakatiis sa mahika at mananatiling matatag hanggang sa dulo ang siyang mananalo. Sa hamon ni Professor Jess, ang unang mahika ay Sleep Show. Natanggal sa round ang isang miyembro mula sa Class 1. Si Jess, na may mukha na parang kambing, licked ang kanyang staff, na nagdulot sa mga estudyanteng nakasaksi ng panlait na tingin. Sunod, ginamit niya ang kanyang bihasang dila upang chant ng mga spell, dahilan para mamula at maluya ang mga estudyante, halos sumuka. Isa-isa, natalo ang mga estudyante hanggang ang 2 na lang ang natira. Kahit si Jibin, na dati pumuna kay Rumia, ay hindi maintindihan kung paano siya naging napakalakas. Sa huling round, bumagsak si Rumia pero nais pa rin niyang manalo kasama ang lahat, kaya hindi niya pinayagan ang sarili na sumuko. Sa puntong ito, bumaba si Glenn at Sistan. Natakot siyang sobra sa pagod ni Rumia at nais nang isuko ito sa kanyang ngalan. Sa huli, nanalo ng tama si Rumia dahil si Riel ay nahimatay habang nakatayo at natiis na niya ang mind break noon pa man.
Sa pagkakita sa tagumpay at kasiyahan sa mukha ng kanyang anak, hindi na mapigilan ng Reyna ang ipakita ang kanyang damdamin. Patuloy pa rin ang kompetisyon, at ang mga miyembro ng Class 2 ay patuloy na nagwawagi, inilipat ang kanilang pwesto mula pangalawa patungong una. Samantala, si Glenn ay mukha ng mamamatay dahil hindi pa siya kumakain. Sa pinakamataas na punto ng arena, 2 Royal Sorcerers ang nakatayo, pinagmamasdan ang lahat ng dalaw. Agad nilang nakilala ang kanilang kasamahan, si Glenn. Habang nagsimula nang lumapit si Riru, hinawakan ni Albert ang kanyang ponytail at hinila siya pabalik. Bagamat nais ni Albert hanapin si Glenn, ang kasalukuyang tungkulin nila ay tiyakin ang kaligtasan ng Reyna, kaya hindi nila ito maaaring pabayaan. Ang pagmamasid sa mga gwardya ang kanilang pinakamahalagang misyon sa ngayon. Hindi maintindihan ni Riru kung bakit kailangan nilang maging maingat kahit kaalyado naman ang guard team ni Zenos. Ipinaliwanag ni Albert na nakatanggap sila ng ulat tungkol sa kahina-hinalang kilos sa hanay ng mga gwardya. May posibilidad na mapahamak ang Reyna, kaya hindi nila pwedeng baliwalain kahit ang pinakamaliit na galaw. Nag-aalala ang kanilang mga nakatataas na mangyari ito. Sa lunch break, nagdala ng sandwiches ang lahat ng estudyante. Si Glenn lamang ang wala pang nakain. Lumabas siya at tumakbo si Rin upang makipag-usap tungkol sa afternoon competition. Nais niyang ipasa ito sa iba. Ipinaliwanag ni Rin na sinanay niya ang Shell Illusion spell ng buong husay, pero hindi pa rin sapat ang kanyang kakayahan. Hinikayat siya ni Glenn na huwag sumuko at tingnan na lamang ito bilang isang festival nang hindi pinipilit ang sarili. Ngunit gusto pa rin ni Rin na sumuko, kaya tinuruan siya ni Glenn ng ilang transformation magic. Binigkas niya ang isang spell at nag-transform bilang si Rumia. Napahanga si Rin sa mahika, patuloy na humahanga sa kasalukuyang anyo ni Glenn. Nagpasya rin siyang ipagpatuloy ang pakikilahok sa labang ito. Pagkawala ni Rin, lumapit si Sistan. Sa puntong ito, nasa anyo pa rin ni Rumia si Glenn, kaya siya ay nakalito para kay Sistan. Gayunpaman, nang makita ang pagkain na dala ni Sistan, nagkaroon ng psychological struggle si Glenn. Bagamat sinubukan niyang kontrolin ang gutom, sa harap ng tukso, kahit ang dangal ng isang guro ay napilitan ng sumuko. Habang hahawak na siya ng sandwich upang kainin, dumating ang tunay na Rumia. Galit si Sistan sa pakiramdam na naloko siya, kaya pinataas niya si Glenn sa ere at nahulog ang ulo muna sa lupa sa kabubatan. Nalungkot siya dahil ito ay isang lunchbox na ginawa niya gamit ang sariling mga kamay at ngayoy nasira. Malungkot na bumalik si Glenn sa akademya, na wala ng hitsura na iba sa isang tuyong kalansay, na tanging nakakakagat lang sa isang sanga sa halip na pagkain. Sa kabutihang palad, dumating ang kanyang anghel, si Rumia, dala ang lunchbox mula kanina. Sumilay ang kanyang mga mata, tinitingnan siya bilang isang banal na nilalang na lumitaw sa kanyang buhay, maging dahil sa gutom o hindi. Kumain si Glenn habang paulit-ulit na pinupuri kung gaano kasarap ang pagkain. Bagamat gustong-gusto niyang malaman kung sino ang gumawa, itinago ni Rumia ang lihim. Habang nag-uusap sila, dumating ang isa pang tao na nagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Glenn. Sa una, hindi niya man lang pinansin, nagsalita ng napakabaya, ngunit nang lingunin niya at makita ang Reyna na nakatayo sa kanyang harapan, natakot si Glenn at agad na nagbigay ng tamang paggalang sa kanya. Nagulat din si Rumia sa presensya niya. Samantala, nagpanik ang mga gwardya dahil hindi nila makita si Her Majesty the Queen kahit saan. Sa katunayan, dumating si Queen Celica dito dahil nais niyang magpakumbaba at humingi ng paumanhin kay Glenn sa pag-dismiss niya sa isang Royal Sorcerer. Agad na tumayo si Glenn at sinabi na ito ay dahil lamang sa pagod siya sa trabahong ito. Nalito si Glenn kung bakit nag-isa ang Reyna sa pagdating. Hindi sumagot ang Reyna, bagkus tumingin siya kay Rumia, habang si Rumia ay nanatiling naguguluhan sa kanya. Marahil ang salitang ina ay napakalayo na para kay Rumia. Si Alicia naman, kalmado na lumapit. Bagamat hindi sila nagkita ng maraming taon, kumikilos pa rin siya bilang normal na ina sa tabi niya, nagtatanong ng iba't ibang bagay. Naguluhan si Rumia pero agad na bumalik sa realidad, magalang na yumuko upang mapanatili ang distansya sa Reyna at ipinaliwanag na nagkamali siya sa pagkakakilanlan. Ang Princess Ermiana, na binanggit ni Alicia, ay dapat namatay 3 taon na ang nakalipas sa isang epidemya, anya, at pagkatapos ay tumakbo palayo ng hindi lumilingon. Paano nga ba madaling tatanggapin ng isang taong iniwan ang mga mabait na pagtatanong? Alam ito ng mabuti ni Alicia, ngunit dahil sa sinasabing bihirang pagkakataon ni Celica, pinag-ipunan niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang dumating dito. Nagpaalam siya kay Glenn at umalis. Pagpasok ni Alicia sa gate, hinarang siya ni Zenos. Iniutos niya sa mga gwardya na arestuhin ang Reyna gamit ang kanyang mahika. Nakikita ito ni Albert. Alam niyang veteranong mandirigma si Zenos na inuutos ang mga gwardya upang tiyakin ang kaligtasan ng Reyna. Isang bagay ang tiyak, hindi niya saktan ang Reyna, ngunit ito ay magdudulot ng ilang kasabwatang plano. Samantala, patuloy ng normal ang kompetisyon dahil walang nakakaalam sa nangyari.
Nanalo ang mga kinatawan mula sa Class 2 ni Glenn ng halos ganap na tagumpay sa bawat round. Sa pagkakataong ito, wala na siyang mood na mag-obserba. Sa kanyang puso, iniisip pa rin niya si Rumia at ang Reyna, isang prinsesang iniwan ng royal family dahil sa kanyang superpower. Habang abala siya sa pag-iisip, lumapit si Sistan ng tahimik. Natakot pa rin si Glenn na baka muling palipad siya. Ngunit si Sistan ay nag-aalala tungkol kay Rumia dahil hindi pa siya nakabalik at nais niyang tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ni Rumia. Bumulong si Glenn sa tainga ni Sistan, sinasabi sa kanya tungkol kay Rumia na ibinigay sa kanya ang sandwich. Kahit hindi siya ang gumawa, ito ay napakasarap sa mata ni Glenn. Para kay Glenn, si Rumia ay isang anghel, walang tigil niyang pinupuri ang sandwich. Habang naririnig siya, namula si Sistan sa hiya. Ang nakatagong pagkakakilanlan ng sandwich ay ngayon ay nalantad, ngunit hindi ito napansin ni Glenn. Pakiramdam niya ay kakaiba si Rumia hanggang sa palihim siyang palayuin ni Sistan. Ngayon, nakita na ni Glenn si Rumia, nakaupo siya, nakatingin sa bracelet sa kanyang kamay. Bagamat walang larawan, alam ni Rumia kung bakit siya iniwan. Isa siyang demonyong lumilikha ng bagay, isang sinumpang bagay na may kapangyarihan, at dahil sa superpower na taglay niya, maaari itong makasama sa posisyon ng royal family. Ang pagkaunawa nito ay isang bagay, ngunit sabihing wala siyang galit ay kasinungalingan. Ngunit gusto pa rin ni Rumia na tumakbo sa Reyna at yakapin siya, tawagin siyang ina. Umupo si Glenn at matagal siyang pinayuhan na sa sitwasyong ito, kung gagamitin ang damdamin, kahit hindi ayon sa inaasahan ang resulta, hindi siya magsisisi. Ikinwento rin ni Glenn ang kanyang sariling karanasan noong siya ay isang royal sorcerer. Pinayuhan niya si Rumia na harapin ang katotohanan sa halip na subukang takasan ito. Bagamat labis ang nais ni Rumia, patuloy pa rin siyang nahihirapan sa isip, natatakot na titingnan siya ng Reyna gamit ang malamig at malayong mga mata. Hindi ito mahalaga dahil nagboluntaryo si Glenn na samahan siya. Pagkakatayo nila, dumating ang mga gwardiya na nais arestuhin si Rumia, sinasabing ito ang utos ng Reyna dahil siya ay nakipagsabwatan sa pagpatay kay Queen Alicia Romane at ang pagpatay sa marangal na Reyna ay isang capital offense. Pagkarinig ni Glenn nito, agad niyang nalaman na ito ay panlilinlang, ngunit naniwala si Rumia na totoo ito. Tinanggap niya na sumama sa kanila. Pinupok nila si Glenn hanggang mawalan ng malay dahil sa panghihimasok, pagkatapos ay itinali si Rumia sa isang puno, inihahanda para sa pagbitay. Naalala niya ang nangyari kanina, kaya pala dumating ang Reyna upang makita siya ng huling beses, dahilan ng kabaitan. Dalawang luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata, mahigpit niyang pinaloob ang mga ito, hindi alintana ang kanilang desisyon. Habang itinaas ng isa ang kanyang blade, isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit ang bumagsak. Lahat ng sundalo ay nahimatay. Pagbukas ng mata ni Rumia, nakatayo si Glenn sa kanyang harapan. Nag-aalala si Rumia na ito ay pagtataksil, ngunit sigurado si Glenn na hindi basta magpapatupad ng parusa ang Reyna ng walang paglilitis. Dinala niya si Rumia pataas upang takasan ang mga nag-uusig na gwardiya sa isang sulok ng eskinita. Sinubukan niyang kontakin si Celica, ngunit hindi niya maipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon dahil siya rin ay hawak bilang bihag kasama ang Reyna, sinasabing tanging si Glenn lamang ang makakabasag sa kasalukuyang chess game dito. Nagkita muli si Glenn sa kanyang dalawang lumang kasamahan, maging ang headmaid na si Eleno ay isang espiya. Sinabi niya kay Celica na ang jade green na kwintas na suot ng Reyna ay isang death curse, at bago lumubog ang araw, kailangang maputol ang ulo ni Princess Ermiana. Sa sandaling ito, lahat ay nakatutok pa rin sa kompetisyon. Samantala, hindi pa alam ni Glenn na nakasalubong na niya ang kanyang mga kasamahan. Bukod pa rito, unang umatake si Riru. Matinding nakipaglaban ang dalawa sa loob ng mahabang panahon. Nang dumating na sa desisyon ang galaw, pumasok si Albert upang pigilan si Riru. Lumapit siya upang batiin si Glenn matapos ang maraming taon. Galit na galit siya kaya kinailangan niyang parusahan si Riru sa pamamagitan ng matinding pagpahid sa kanyang noo ng ilang sandali. Nakita ni Rumia na tila malapit ang lahat sa isa't isa, ngunit hindi niya alam kung sino sila. Maikling ipinakilala ni Glenn bilang kanyang mga kasamahan mula sa Imperial Army. Ngayon, napakadelikado na ng sitwasyon. Sinabi ni Albert kay Glenn na kinukulong ng mga gwardiya ang Reyna. Tila layunin nilang alisin ang dating Princess Ermiana. Si Celica ay nakaupo pa rin sa VIP seats, ngunit sa ngayon, wala pa siyang aksyon. Napakabihira para kay Glenn na sa lakas ni Celica, kaya niyang talunin ang dalawang gwardiya, ngunit wala siyang ginawa. Mas kakaiba pa, bakit si Rumia lamang ang tinatarget ngayon? Ipapaliwanag iyon mamaya, ngunit sa ngayon, kailangan munang basagin ang mahirap na chess game na ito. Naisip ni Riru ang direktang lapit ng hindi masyadong nagkakalkula, tatlong magkakasunod na umatake. Pagkatapos niyang magsalita, muling pinahid ni Glenn ng mabigat ang kanyang mga temples. Umaasa si Glenn na makakatulong ang dalawa sa kanya. Dati, inutusan siya ni Celica na humanap ng paraan upang maabot ang Reyna, ngunit walang alam si Albert tungkol sa kanya.
Ipinaliwanag ni Glenn na siya ang dating executioner na kilala bilang ika-21 ng Special World Force Celica. Wala nang magagawa si Albert kundi magtiwala sa kanya, habang tumaya si Glenn kay Celica dahil alam niyang hindi siya nagbibigay ng walang saysay na utos sa arena. Nagpanik ang mga estudyante ng Class 2 dahil wala si Glenn kahit saan sa sandaling ito. Dumating sina Albert at Riru, ipinakilala ang kanilang sarili bilang mga kasamahan ni Glenn. Dahil sa isang agarang gawain na hindi maaaring ipagpaliban, hiniling niya sa dalawa na pangunahan ang Class 2. Gusto sanang sabihin ni Glenn sa kanyang mga estudyante na please win. Umakyat si Riru, kinuha ang kamay ng isang estudyante, at nagbigay ng utos, sinasabing dapat silang manalo. Ang kilos na ito ay nagpapaalala sa kanila ng isang tao. Narinig ito ng iba pang estudyante at hindi makapaniwala sa mga estranghero. Si Sistan lamang ang nakakaunawa at pinayuhan ang lahat na tandaan ang asal ni Glenn kung sa tingin nila ay hindi mananalo ang kanilang klase. Sikat si Glenn sa kanyang napakasakit na pang-insulto, kaya hindi papayagan ng kanilang sariling dangal na sumuko. Kaya, sa pagsunod kay Sistan, lahat ay pumayag na hayaang pangunahan ng dalawa ang kanilang klase. Matagal nang wala si Glenn, kaya sa panahong iyon, bumagsak ng husto ang morale ng klase. Ang pagkatalo ay naging sunod-sunod. Kung matatalo na naman sila, matitibag sila ng Class 1. Sunod ang transformation test, kung saan si Rin ang kumakatawan sa Class 2, isang taong palaging kulang sa kumpiyansa sa larangang ito, kahit na ito ang magic na palagi niyang pinagsikapan. Tila alam na ni Albert ito ng maaga, lumapit siya upang aliwin siya, tulad ng ginawa ni Glenn noon. Napansin ni Rin ang pagkakataong ito, ngunit hindi niya pinansin ng husto at tumapak sa arena. Ang kalaban ay nag-transform bilang isang dragon na may malalaking, mararangyang pakpak. Pagdating ng turno ni Rin, nag-transform siya bilang isang magandang anghel na nakakaantig tingnan. Dahil dito, nanalo siya sa test na ito. Sa teamwork round, nakapasa rin ang Class 2. Sa huling round, si Sistan naman ang pumasok sa arena. Gamit ang magic na itinuro sa kanya ni Glenn, pinigilan ng Storm Statue ang kalaban na umusad o mag-activate ng magic, at ginamit niya ang Adjustment Magic upang itaboy ang kalaban palabas. Ayon sa mga patakaran, nanalo ang Class 2 sa deciding match at sila ang kampiyon ng taunang kompetisyon. Nagdiwang ang buong klase, sabay-sabay na tumatalon. Ang kampiyon ngayong taon ay tatanggapin ang parangal direkta mula sa kamay ni Queen Alicia. Umakyat sina Albert at Reiru upang makipagkita sa Reyna. Unti-unti silang nag-transform pabalik kay Glenn, habang si Reiru ay nag-transform pabalik kay Rumia. Samantala, sa kabilang panig, nag-transform pabalik sina Glenn at Rumia bilang Albert at Reiru, na nagulat ang lahat sa paligid. Nagpalitan sila ng lugar gamit ang Shell Illusion. Galit na iniutos ni Zenos sa mga gwardiya na dakpin ang dalawa. Ngunit nakalikha na si Celica ng barrier. Tanging ang mga kasali lamang ang maaaring narito ngayon. Ipinaalam ni Glenn sa Reyna na mali ang ipinadala ni Zenos na utos upang patayin ang dating Princess Ermiana. Gusto ni Glenn na utusan siya na pigilan ang mga gwardiya sa paggawa nito. Ngunit tumanggi si Zenos. Pagkatapos ng lahat, siya na ang mananagot ngunit determinado siyang protektahan ang Reyna para sa buhay ng imperyo. Sa puntong ito, aktwal na iniutos ng Reyna ang pagbitay kay Rumia, ngunit hindi naniniwala si Glenn rito. Naalala niya ang nabigong ekspresyon ng Reyna nang hindi tinanggap ni Rumia siya bilang ina. Paano kaya ang isang taong ganito ay mag-uutos ng pagbitay sa sariling anak? Tiyak si Glenn na may mali rito. Tumingin siya sa Reyna at biglang napansin ang kakaiba sa green na kwintas. Tinanong niya ang tungkol sa kwintas at kinuha ito ng Reyna, sinasabing gusto niya ito ng sobra at ayaw tanggalin. Pagkatapos niyang magsalita, naunawaan agad ni Glenn ang problema at pinatahimik si Rumia, pinapaliwanag na mahal pa rin siya ng Reyna ng labis. Dali-dali namang tumakbo si Glenn patungo sa Reyna ngunit naharang ni Zenos. Kahit na hindi siya tumama, nasugatan pa rin si Glenn sa braso. Habang nag-aaway ang dalawa, mabilis na tinanggal ng Reyna ang kwintas. Itinapon ang kadena at agad na nagwasak. Lubos na naunawaan ni Glenn ang kanilang panlilinlang. Kailangan lamang niyang magbigay ng kaunting pansin upang malaman na ang kakaibang kwintas ay binalot ng death spell. Sinumang magsuot ng kwintas ay dadalhin ang sumpa. Kung aalisin nila ito, mamamatay ang nagsusuot. Kung lilipas ang labis na oras nang hindi natutupad ang kondisyon ng sumpa, mamamatay din ang may-ari ng kwintas. Ang tanging paraan upang maputol ang sumpa ay patayin si Rumia. Sa kabutihang palad, walang epekto ang sumpa dahil hawak ni Glenn ang Fool's World card na kayang neutralize ang anumang magic sa paligid niya. Hindi na kailangang lokohin pa ng Reyna ang sarili, kaya lumapit siya at mahigpit na niyakap si Rumia. Pagkatapos ng maraming taon ng pagkakahiwalay, niyakap din siya ni Rumia at parehong umiyak. Samantala, hindi na napigilan ni na Albert at Riru si Elino kaya nakatakas siya. Tapos na ang lahat. Nagpaalam din ang Reyna kay Celica at bumalik sa palasyo.
Pumunta sina Glenn at Rumia sa isang restaurant dahil ipinangako niya sa kanyang mga estudyante na siya ang magpapakasarap sa kanila kung mananalo sila sa kampyonato. Sa kabutihang palad, mayroon siyang 3 buwang sahod kasama ang bonus, kaya ayos lang. Ang kinalabasan, ang pagkain ay nagkakahalaga ng 1,000,000 yen na winasak ang kanyang 3 buwang sahod at bonus ng buo. Sa isang liblib na gubat, nakadikit ang mukha ni si Stan sa puno at bumulong kay Guro Glenn ng malabo, sinasabing hindi na niya kaya. Nagmakaawa siya na hayaang magpahinga ng kaunti, mga salitang hindi maaaring intindihin ng inosente. Ngunit sa harap ng kanyang mapapakiusap na ekspresyon, hindi man lang natitinag si Guro Glenn. Tulad ng isang tunay na shot-in, malamig niyang tinanggihan ang kahilingan ni si Stan. Pagkatapos, inalis ni Glenn ang kanyang coat at ibinigay ito kay si Stan. Dahil sa takot na baka siya magkasakit, ipinagpatuloy ni Glenn ang paghila sa kanya upang magpraktis ng pagtama sa mga kahoy na stake para mapabuti ang kanyang close combat skills. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang magpraktis ng close combat gayong isa siyang long-range spellcaster. Tinanong ni si Stan ang kanyang guro tungkol sa epekto ng ehersisyong ito sa kanyang lakas. Nang marinig ang tanong ng estudyante, hindi natitinag si Glenn. Tila inaasahan na niya ang tanong ni si Stan. Kaya tuwirang sinagot ni Glenn si Stan na ang sparring na ganito ay magpapatalas ng kanyang combat sense at malalaman niya kung kailan atake at kung kailan magtatanggol. Alam na walang interes si Stan sa physical training, pinangako ni Glenn na kapag umunlad ang kanyang close combat abilities, tuturuan niya ito ng napakalakas na military magic. Dahil ang military magic ay napakalakas, medyo kinakabahan si Stan tungkol sa lakas nito. Ngunit hinihikayat siya ni Glenn, sinasabing naniniwala siya sa kakayahan niya at sa paghuhusga ni Stan na hindi magpapadala sa magic, at kapag dumating ang oras ng kapangyarihan, talagang kailangan ang military magic. Kinabukasan ng umaga, habang patungo sina si Stan at Rumia sa akademya, nakasalubong nila ang kanilang guro na si Glenn na may pagod na mukha. Marahil nagparty siya ng husto kagabi at medyo kulang sa tulog. Akala ni si Stan, nag-aalala si Glenn tungkol sa kanyang estudyanteng si Rumia, kaya sinadyang maghintay dito ng maaga, ngunit sinabi ni Glenn na huwag siyang mag-isip ng kalokohan. Ang dahilan kung bakit siya narito ay dahil lang ito sa kanyang daraanan. Habang si Glenn ay nag-aayos na upang lumiko at umalis, lumitaw ang isang maliit na batang babae na may hawak na malaking espada. Bigla siyang tumalon at naghatid ng nakamamatay na tama ng espada kay Glenn. Nagulat ang guro at sumigaw, ngunit sa kabutihang palad, iniligtas siya ng kanyang pagsasanay sa Western sword catching technique na iwasan ang kamatayan sa isang kisap mata. O kung hindi, doon na sana nagwakas ang palabas. Ang batang babae ay kakilala rin ni Glenn, at ang nakamamatay na suntok ng espada na may intensyong pumatay ay paraan lang ng pagbati. At ang batang iyon ay si Riru, na ipinadala ng pamahalaang imperial upang protektahan si Rumia sa ilalim ng balak ng pagiging bagong transfer student sa akademya. Ngunit ang batang ito ay hindi talaga nais protektahan si Rumia, ang gusto lang niya ay protektahan ang kanyang guro na si Glenn. Dinala ni Glenn si Riru sa klase, at halos na ilantad ng kanyang pagpapakilala ang kanyang pagkakakilanlan bilang Royal Guard. Sa tulong ni Glenn, natapos ni Riru ang kanyang pagpapakilala sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos, may nagtanong tungkol sa relasyon ni Riru at Glenn, nakikita kung gaano sila kalapit. Habang nag-aalangan si Glenn kung paano ipapaliwanag, nagsalita si Riru, sinasabing si Glenn ang lahat sa kanya, at pinili niyang ilaan ang buong buhay niya para sa kanya. Ang matapang at medyo dominang pahayag na ito ay winasak ang mga pangarap ng mga binata sa klase. Nagulo ang buong silid-aralan, at hindi alam ng guro kung ano ang gagawin. Kaya dinala niya ang buong klase sa practice field para magsanay ng long-range magic. Sa practice field, si Stan, gamit ang kanyang talento sa magic, ay mahusay na gumamit ng long-range spells at madaling natalo ang training dummy. Nang oras na ni Riru, nagpakawala siya ng sunod-sunod na long-range magic, ngunit wala ni isa ang tumama sa target. Tila may kakulangan sa abilidad ni Riru sa pagtama, ramdam niya na kahit anong pilit niya, hindi niya matamaan ang target. Tinanong ni Riru si Glenn kung maaari niyang gamitin ang anumang magic basta tumama lang sa target. Matapos makumpirma ni Glenn, ginamit niya ang kanyang espesyalidad na magic upang magsumon ng malaking espada. Agad namang kinuha ni Riru ang kanyang malaking espada, itinuturing ang mabigat na sandata na parang itinatapon na pana, at inihagis ito. Kamangha-mangha, ang hagis na ito ay perpektong tumama, tuluyang winasak ang dummy sa harap ng pagkabigla ng lahat ng naroroon. Kinabukasan, nagkaroon ng field trip ang klase ni Glenn. Walang pag-aalinlangan, agad na pinili ni Teacher Glenn ang layunin ng paglalakbay. Bumisita sila sa Alchemy Research Institute sa isang isla. Sa simula, nagreklamo ang mga lalaki sa klase tungkol sa lugar na pupuntahan nila dahil wala itong masyadong kawili-wili maliban sa araw at tubig. Ngunit matapos paliwanagin sila ni Teacher Glenn tungkol sa kahalagahan ng Alchemy Institute, ipinaliwanag niya na ang institute ay nasa isang isla sa dagat at may mainit na klima buong taon,
Maaari nilang asahan hindi lang ang dagat kundi pati na rin ang magagandang bikinis, at mataas din ang kalidad ng mga babaeng estudyante sa klase. Nang marinig ito, hindi na puno ng reklamo ang isipan ng mga lalaki, kundi ng mga kaakit-akit at malikhain na imahen. Pagdating lang nila sa pantalan, nakilala ni Glenn si Albert. Dito na nalaman ng bida na si Albert ang tunay na tagapangalaga ni Rumia sa paglalakbay na ito, at si Reru ay panakot lamang. Binigyan ni Albert si Glenn ng babala na mag-ingat kay Reru dahil siya ay talagang delikado. Matapos sabihin ito, umalis si Albert, iniiwan si Glenn na mag-isip para sa kanyang sarili. Kahit nalabis ang pagkamasukan ni Glenn sa biyahe papunta sa Alchemy Research Institute, basta naaalala niya ang tanawin ng mahabang dalampasigan na may makukulay na bikinis, kahit digmaan pa, kailangan niyang subukan, lalo na itong ilang bangka lamang. Sa wakas, dumating ang oras nang lumapit ang tatlong babae para anyayahan si Glenn sa paglalaro ng beach volleyball. Sinabi ng guro na natatakot siyang masunog ang maputing balat niya, ngunit 5 segundo pa lang ang lumipas, sumigaw na siya sa court, nag-cheer sa lahat. Kaya naglaro silang lahat hanggang gabi. Ang pangunahing kaganapan ngayong gabi ay ang pag-espiya sa kwarto ng mga babae. Maingat na pinagplanuhan ng mga lalaki sa klase ang aksyon, ngunit hindi nila inaasahan na may pervert na guro, kaya nahuli ni Glenn ang kanilang plano. Nang makita nilang nabigo ang kanilang plano, ginawang aksyon ng mga lalaki ang galit at umatake sa kanilang guro. Kaya nagsimula ang labanan ng mga lalaki. Matapos talunin ang lahat ng estudyanteng lalaki, pumunta si Glenn sa dalampasigan upang tangkilikin ang tanawin ng gabi. Doon, nakita niya ang tatlong babae, si Rumia, si Stan, at Reru na naglalaro sa dagat. At ang tanawing ito sa harap niya ay tunay na maganda. Gabi na nang maghanda si Glenn na bumalik sa kanyang kwarto, nakasalubong niya si Reru. Hindi inaasahan, tinanong siya kung bakit siya umalis sa Royal Sorcerer Team, at sa kawalan ni Glenn, tila nawala rin kay Reru ang kanyang layunin sa buhay. Hindi alam ni Glenn kung paano ipaliwanag, ngunit inisip ni Reru na sina Stan at Rumia ang nagnakaw kay Glenn mula sa kanya. Pagkatapos sabihin ito, lumingon siya at tumakbo palayo. Kinabukasan, kailangan ng klase na maglakad papunta sa Research Institute. Sa daan, aksidenteng nadulas at nahulog si Reru. Nang makita nilang nahulog ang kaibigan, dali-daling tumakbo sina Stan at Rumia upang tingnan siya, ngunit sinalubong sila ng malamig na pananalita at mapanukso mula kay Reru. Dahil sa isipan ni Reru ngayon, iniisip lamang niya na 2 vixens na ito ang nagnakaw sa kanyang guro na si Glenn. Dumating si Glenn mula sa likuran upang ipaliwanag kay Rumia na nakapagsalita siya ng ilang masakit na salita kay Reru, kaya medyo hindi matatag ang kanyang pakiramdam. Umaasa siya na hindi ito ipaparamdam sa iba at patatawarin si Reru. Matapos ang mahabang pagod na paglalakbay, sa wakas ay narating ng klase ang Research Institute na kanilang planong bisitahin. Pagkatapos makipagkita at magkamay sa direktor, nagsimula silang maglibot sa buong Research Institute. Ayon sa pagpapakilala ng balding direktor, pinagsasama ng Research Institute na ito ang Alchemy at White Magic kaya tinawag itong Platinum Magic. Pangunahing pinag-aralan dito ang mga pre-processed na chimera creatures. Habang nakatayo sa harap ng mga kakaibang hayop sa institute, nag-alinlangan si Rumia kung baka mawalan siya ng kontrol at maging masama kung lalalim siya sa larangang ito. Nang marinig ang saloobin ng kanyang matalik na kaibigan, nagbigay din ng opinyon si Stan na kung hindi niya gusto ang pananaliksik na ito, maaari siyang mag-aral ng ibang bagay, halimbawa, ang pagbuhay sa patay. Dahil dati, naglunsad ang Empire ng malaking proyekto para sa liksikin ito. Nang siya ay magpaliwanag ng mas detalyado tungkol sa proyektong ito sa kanyang kaibigan, biglang lumitaw ang balding direktor mula sa kung saan at nagsalita tungkol sa proyekto. Sa katunayan, umabot sa dead end ang proyektong iyon dahil ang tinatawag na resurrection ng patay ay hindi promising. Upang matugunan ang lahat ng pangangailangan para muling buhayin ang isang tao, kailangan ang isang gene code, ang genetic code ng taong ibubuhay muli upang makalikha ng katawan sa pamamagitan ng alchemy. Bukod dito, kailangan ang astro code, ang alaala ng tao, at sa huli, anter-eder, na siyang lumilikha o muling bumubuo ng kaluluwa ng tao. Tanging kapag natugunan ang 3 kondisyong ito, maaari lamang lumikha ng isang simulated human. Sa huli, tinigil ng Empire ang nakakabaliw na proyektong iyon dahil upang buhayin ang isang tao, marami pang iba ang kailangang isakripisyo. Pagdating ng gabi, nang matapos ang tour, inimbitahan ng klase ang bawat isa sa isang restaurant. Napansin ni Rumia si Reru na nakaupo pa rin ng mag-isa, mukhang malungkot na nagpaluha sa kanya. Dahil dito, lumapit siya kay Reru upang makipag-usap at imbitahan ito sa restaurant, hindi pinapansin ang paanyaya ng kanyang kaibigang si Stan. Tumayo si Reru at umalis. Sa sandaling ito, humarap si Glenn, may layuning payuhan si Reru. Ngunit sa hindi inaasahan, naistorbo ang kanyang damdamin. Itinulak niya ang kamay ni Glenn at tumakbo palayo, nakayuko ang ulo. Tumakbo siya hanggang sa tabing dagat at umiyak, iniisip na iniwan siya ni Glenn dahil sa ibang mga tao. Pagkatapos ipaliwanag kay Rumia at Stan, kumilos na rin si Glenn.
Bilang guro, naniniwala siyang responsibilidad niyang hanapin at ibalik si Riru upang hindi na siya mag-isip ng padalos-dalos. Kasabay nito, habang umiiyak si Riru sa tabing dagat, biglang may lumitaw mula sa likuran. Sa gulat, ang taong iyon ay ang yumaong kapatid ni Riru, si Nick. Si Albert, na nagmamasid gamit ang mahika mula sa kabubatan, ay nakita ang pangyayaring ito at alam na nagsimula ng kumilos ang plano ng kabilang panig. Lumiko si Albert upang umalis ngunit sa hindi inaasahan, natrap siya ng isang magic circle. Alam niyang siya ay nahuli sa bitag, nanatili siyang kalmado dahil alam niyang malapit lang ang magic caster. At saka, mula sa likuran ni Albert, lumabas ang isang babae na nakasuot ng maid attire na may nakakakilabot at matinis na tawa, siya ay si Elino Charlotte. Habang patuloy siyang nag-aanyaya kay Albert, agad nang inilunsad ni Albert ang isang nakagugulat na magic attack laban sa kanya. Sa hindi inaasahan, mabilis siyang nakaiwas, at pareho silang nagcast ng kani-kanilang specialty magic laban sa kalaban. Nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa lugar kung saan sila naglaban. Sa labanan, mukhang bahagyang mas malakas si Albert kaysa kay Elino, dahil pagkatapos ng pagsabog, si Elino ay tila pinunit na parang sirang kumot. Dahil hindi niya kayang pantayan ang espesyal na atake ni Albert, sumumon si Elino ng ilang undead creatures upang palibutan at atakihin siya. Ngunit sino ang mag-akala, sobrang lakas ni Albert, at ang mga undead creatures, ay hindi pa man nakakagawa ng anumang bagay ay agad nang winasak ng lightning na sinumon ni Albert. Sa harap ng nakahihigit na lakas ni Albert, hindi natakot si Elino dahil taglay niya ang isang labis na perverted na kakayahan sa pagpapagaling. Napansin ni Albert ang super regeneration ability ni Elino at medyo nagulat siya dahil ang kakayahang ito ay hindi nagmula sa healing magic o recovery medicine. Ang kakayahang ito sa paggaling ay nagmumula sa isang mas nakakakilabot na pinagmulan. Nararamdaman ang panganib mula sa babaeng nasa harap niya. Nagbago si Albert mula sa orihinal niyang intensyon na dakpin siya ng buhay tungo sa layunin na lipulin ito upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Samantala, sa panig ni Riru, si kapatid niyang si Nick ay nagtatanim ng mga negatibong ideya sa kanyang isipan. Ginamit niya ang kanilang kapatid na pagmamahal upang kumbinsihin siyang alisin si Glenn at Rumia, sapagkat tanging kapag nagawa niya ito ay papayagan ng organisasyon na pakawalan siya. Sa sandaling iyon, tumakbo si Glenn upang pigilan ang prosesong ito ng indoctrination ng ibang tao. Sinabi ni Glenn kay Riru na hindi siya ang kanyang kapatid na si Nick, kundi isang madilim na sorcerer na gumamit ng paraan ng pagbuhay sa patay upang lumikha ng clone na kahawig ng kanyang kapatid. Habang si Glenn ay nag-aalab ng enerhiya upang labanan ang kadiliman, handang kumilos kasama si Riru upang alisin ang taong nasa harap nila, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Hindi niya namalayan kung kailan, tinawag ni Riru ang kanyang great sword at tinusok si Glenn sa katawan. Sa sandaling iyon, walang kaluluwa ang mga mata ni Riru habang hinihila niya palabas ang kanyang great sword mula sa katawan ni Glenn na nagdulot sa kanya na bumagsak ang mukha sa buhangin ng dalampasigan. Matapos patayin si Glenn, tumakbo si Riru papunta sa silid ni Rumia upang dakpin siya para sa organisasyon ng Tanachi. Nang bumalik si Sistan mula sa supermarket, hinarap siya ng tanawin ng dugo na bumabalot kay Riru. Habang nakahiga sa sahig si Rumia, nagpanik sa eksenang iyon, ipinaalam ni Riru kay Sistan na isa siya sa Tanachi. Napatay na niya ang guro nilang si Glenn, at narito siya upang dalhin si Rumia pabalik sa organisasyon, hindi upang patayin. Narinig ito, handa na si Sistan na gamitin ang kanyang mahika upang pigilan si Riru, ngunit nanatiling nakatayo si Riru, iniwan siyang kumilos. Sa pagkakataong ito, lumantad ang kahinaan at takot ni Sistan. Dahil sa takot, hindi niya nagawang kumilos laban sa taong nasa harap niya, at tanging pinanood lamang habang dinadala ni Riru si Rumia palabas ng silid. Kaagad pagkatapos, dinala ni Albert pabalik si Glenn dahil siya ay malubhang nasugatan lamang, hindi tuluyang patay. Ngayon, napakakrisis ng kalagayan ni Glenn, kahit ang mahika ng pagpapagaling ay walang magawa. Kaya dinala siya ni Albert dito upang humingi ng tulong kay Sistan. Kailangan niyang isagawa ang isang puting mahika na tinatawag na reviver upang iligtas ang buhay ni Glenn. Dahil ang ritual na ito ay nangangailangan ng napakalaking dami ng mahika, humingi si Albert ng tulong kay Sistan. Kailangang gamitin ang mahika ng dalawa upang maisakatuparan ang ritual. Nang magising si Rumia, nakasabit siya sa isang uri ng altar, na labis siyang kinatakutan, at nakatayo sa harap niya ang kanyang malapit na kaibigan na si Riru. Tinanong ni Rumia si Riru kung bakit niya ginagawa iyon, at tanging sagot lang niya ay hindi niya talaga gustong gawin. Ngunit kung hindi niya gagawin, hindi na niya malalaman kung ano ang layunin ng kanyang buhay. Kasabay nito, siguro Glenn ay hinahatak mula sa bingit ng kamatayan nina Albert at Sistan. Lubos na naantig si Glenn, iniisip na utang niya ng malaki kay Albert. Ngunit nang ipaliwanag ni Albert na salamat sa napakalaking mahika ni Sistan natapos ang ritual ng reviver, at kung wala siya, wala siyang magagawa. Narinig ito ni Glenn, bahagyang naantig at nagulat na ang kanyang sariling estudyante ang nakatulong ng ganito kalaki.
Pagkatapos ganap na magising, ipinaalam kay Glenn ni Albert ang mga detalye ng plano ng kanilang mga nakatataas. Lahat ay ginawa upang makahikayat ng Tanachi at mahuli sila. Upang magtagumpay ang planong ito, ginamit ni Albert si Rumia bilang pain, kahit na sa katotohanan, alam na niya ang lahat ng intelihensya. May koneksyon ng Tanachi sa Bald Director ng White Magic Research Institute, at ang kanyang ambisyon ay tapusin ang proyektong muling pagbuhay sa mga patay na matagal nang isinuko ng imperyo. Matapos bumuo ng plano ng rescue, ipinaalam ni Albert kay Glenn na ang pangunahing layunin niya ay iligtas si Rumia. Paparusahan niya ng mahigpit ang sinumang hahadlang sa bagay na ito, kahit si Riru pa. Ngunit hindi sumang-ayon si Glenn sa desisyong ito dahil bilang guro, kailangan niyang gisingin ang kanyang estudyante upang hindi maligaw si Riru. Kaya ibinigay ni Albert kay Glenn ang isang baril at magkasama silang nagpunta upang iligtas si Rumia at dalhin si Riru pauwi. Bago simulan ng Bald Director ang muling pagbuhay sa mga patay, tulad ng lahat ng kontrabida, kailangan munang maayos niyang ipahayag ang kanyang sama ng loob sa pamilya ng hari. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita ang Maid upang wakasan ang panimulang monologo at tuwirang pumunta sa pangunahing gawain. Ngunit sa parehong oras, napansin niya na naglagay si Albert ng tracking spell sa kanya at nalaman ng Tanachi Organization na papalapit na sina Glenn at Albert sa kanilang taguan, kaya hindi sila pinayagang makapagpahinga. Nagpadala ang Bald Man ng isang winged lion na may 4 na mata upang harangin ang 2 binata. Sino ang mag-akala na napakalakas ni Yaong Albert? Walang nasayang na salita, nagcast siya ng fire spell sa harap ng leon na nagdulot ng pagkasira nito bago pa man ito makapagpakita ng kahit ano. Matapos magpatuloy ng kaunti, nakatagpo ng 2 ang susunod na halimaw. Nang pagkakataong ito, isang maliwanag na berdeng pagong na may maraming matutulis na tinik sa kanyang shell. Mukhang mas malakas ang pagong kaysa sa leon kanina. Tumawa ng malakas ang Bald Man habang minomonitor ang sitwasyon, iniisip na ang kanyang paboritong hayop ay makakapigil kina Glenn at Albert. Ngunit pagkatapos makaiwas sa atake ng pagong, nagsimula si Glenn sa pagbigkas ng spell. Nang matapos niya ang kanyang spell, naghatid si Glenn ng isang nakamamatay na hampas sa berdeng pagong na nagpatigil sa pagtawa ng Bald Man at nagpatitig sa pagkabigla. Nagalit dahil tuloy-tuloy na natalo ang kanyang mga alagang hayop, kinailangan ng Bald Director na personal na makialam upang pigilan ang pag-usad ng 2 binata. Sa wakas, hinarap ni na Albert at Glenn ang Bald Director, ngunit nagulat sila nang makita na na-transform niya ang sarili sa isang halimaw, hindi tao, hindi hayop. Nang makita ang kanyang kasuklam-suklam na anyo, nagpa siya si Albert na harapin siya upang makapagpatuloy si Glenn sa pagliligtas kay Rumia. Matapos ang isang maayos na kombinasyon ng kanilang kasanayan, nakalusot si Glenn sa likod ng halimaw upang ipagpatuloy ang kanyang misyon, habang si Albert ay nanatiling nakikipaglaban ng mag-isa. Nang halos matapos ang proseso ng resurrection ng patay, dumating si Glenn. Sa puntong ito, kinailangan niyang harapin sina Nick at Reru. Nang handa na si Glenn na umatake kay Nick, tumayo si Reru upang pigilan siya. Lubos na na-frustrate si Glenn sa batang babaeng ito dahil namatay na si Nick 2 taon na ang nakalipas. Ang nasa harap ni Reru ngayon ay isang alchemical model lamang. Ngunit hindi nakinig si Reru sa paliwanag ni Glenn. Agad niyang sinumon ang kanyang malaking espada at nakipaglaban kay Glenn. Hindi makaatake si Glenn kay Riru dahil, sa huli, siya ay kanyang estudyante, kaya't kailangan niyang umiwas sa lahat ng atake ni Riru. Ngunit sa sandaling iyon, si Rumia na nakasabit sa itaas ay nagsimulang alalahanin ang lahat ng kasiyahan at pasakit na naranasan ni Riru kamakailan na nagdulot ng kaunting paggalaw sa damdamin ni Riru. Dahil hindi matatag ang emosyon ni Riru, kinuha ni Glenn ang baril mula sa kanyang katawan, itinaas ito kay Riru at pinaputok na nagdulot kay Riru na patuloy na umatras. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Glenn na kung masabi ni Riru ang pangalan ng kanyang kapatid, agad siyang aatras. Ngunit tila hindi kayang banggitin ni Riru ang pangalan ng kanyang yumao na kapatid. Habang sinusubukan niyang alalahanin, isang matinding sakit ng ulo ang tumama at bumagsak si Riru sa lupa. Matagal nang hinihintay ni Glenn ang pagkakataong ito. Nagkunwari siyang nagbabalak kayo na nagbabalak na mag-cast ng spell, ngunit sa katotohanan, inilapit niya ang kanyang baril sa ulo ni Riru. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Glenn at tinamaan ang ulo ni Riru gamit ang kanyang sariling ulo. Ang pagmamahal na headbutt na ito ang nagpasimula kay Riru na maalala ang nakaraan, maalala ang lahat tungkol sa kanyang yumao na kapatid. Ang katotohanan, si Riru ay isang produkto ng Resurrection Project. At ang kapatid niya ang lumikha sa kanya. Ang pangalan ng kapatid ay Shen. Noong nakaraan, ginamit ni Shen ang Astro Code ni Elucia, isang malapit na kaibigan na pinahahalagahan ni Shen, upang likhain si Riru. Ngunit sino ang mag-akala na nang halos maging matagumpay ang proyekto, siya ay niloko ng isang kasamahan. Pinatay ng kasamahang iyon si Shen kasama si Elucia upang monopolyahin ang tagumpay. Samantala, si Riru ay na-rescue ni Glenn sa tamang oras. Nang makita ni Nick na naibalik na ang katwiran ni Riru, hindi na siya nagkunwari.
Agad niyang ipinadala ang 3 clone ni Riru upang patayin si Glenn at siya. Ang pagkakaiba ng mga clone sa tunay na Riru ay wala silang katwiran. Ang 3 clone ay kumikilos lamang ayon sa utos, tulad ng mga puppet, at umuusad patungo kay Riru upang patayin siya. Sa sandaling iyon, sumugod si Glenn upang makialam sa tamang oras, iniligtas ang buhay ni Riru. Tinanong niya kung bakit ililigtas ni Glenn ang isang clone na katulad niya, ngunit sinabi ni Glenn na ang 3 iyon ay mga clone. Si Riru ay medyo maikling utak, ngunit mayroon pa rin siyang katwiran, kaya hindi siya isang clone. Kaya, anuman ang mangyari, dapat mabuhay siya ayon sa kanyang nais, dahil lahat ng kanyang kaibigan at si Glenn ay hindi siya itinuturing na clone. Ang pahayag na ito ang nagmulat sa potensyal na nasa kaibuturan ni Riru, at muli siyang tumayo, hinawakan ang kanyang espada, at naglunsad ng isang malaking pagpatay upang sirain ang mga clone. Sa sandaling iyon, malaya na si Glenn, kaya siya ay sumugod sa harap ni Nick at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Ngunit ngayon lamang nagsimulang mangamba si Nick, humihingi ng awa. Ngunit hindi pinansin ni Glenn ang ganitong mga walang kabuluhang panalangin. Nang tanggapin na ni Nick ang pagtanggap sa kanyang kamatayan, ginulat pa siya ni Glenn sa pamamagitan ng hindi pagputok sa baril, kundi sa pamamagitan ng isang malakas na suntok sa mukha at pagbibigay babala na huwag galawin ang kanyang mga estudyante. Sa labas, naghahanda si Albert na tapusin ang bald monster. Ang lalaki na kalbo, matapos mag-transform sa halimaw, ay mukhang nakakatakot, ngunit wala talagang magawa kundi tumayo habang sunod-sunod siyang sinusunog ni Albert. Sa wakas, matagumpay na nailigtas ni Glenn at Albert si Rumia at naibalik ng ligtas si Riru. At ngayon, muling bumalik ang payapang buhay para sa grupong ito ng mga guro at estudyante. Marahil ito ang eksenang nais protektahan ni Glenn magpakailanman. Nag-usap ang dalawang lalaki habang pinapanood ang mga estudyante na naglalaro ng beach volleyball hanggang sa napagtanto ni Glenn na kailangang niyang sabihin ang mga bikini pa rin ang pinakamahusay. Bigla, isang bola ang lumipad mula doon patungo sa kanya, at dumating rin si Sistan, kumakaway kay Glenn at hinihiling sa guro na kunin ang bola para sa kanya. Sa pagtingin sa kanyang maliwanag na ngiti habang naglalaro ng volleyball, kahit si Albert ay patuloy na tumango, sinasabing si Sistan ay parang Sarah Silver. Samantala, ang tusong kontrabida ay nakatayo sa gitna ng isang tambak ng mga haliging bato, nakikipag-usap sa isang nakatagong maestro tungkol sa muling pagkabuhay ni Prinsesa Ermiana. Naglabas pa ang taong iyon ng ulap ng pulang alikabok at ipinadala ang tusong babae upang harapin ang lahat sa organisasyon. Noong gabing iyon, kumain ang 3 sa bahay ni Sistan, at ang kanyang mga magulang ay labis na masigasig, patuloy na inaalok ang mga putahe sa mesa. Samantala, si Riru ay nanatiling tahimik at tumatango lamang, kaya si Sistan ang kinailangan magsalita para sa mahiyain niyang kaibigan. Dahil dito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang masigasig na mga magulang. Bago pa man sila makapagpalitan ng ilang salita, ipinagpatuloy ng ama sa kanilang tabi ang pang-udyok sa kanila na kumain, na naging dahilan upang kahit ang kanyang anak na babae ay manghina ang loob. Sa sandaling ito, inihayag ng ina na kailangan nilang pumunta sa kabisera ng kaharian kinabukasan, kaya dapat mag-alaga ang magkakapatid sa isa't isa. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo ang 3 sa balkonahe upang tumingin sa mga bituin, at biglang humingi ng paumanhin si Riru para sa mga kamakailang insidente. Ngunit hindi naman ito iniinda ni Sistan at Rumia, at mahigpit nila siyang niyakap. Kinabukasan, habang kumukuha ng mga libro sa aklatan, nakatagpo ni Sistan si Professor Celica. Nang tanungin siya ng profesor tungkol kay Lolo Fibon, nalaman niyang ginagawa ni Sistan ang nais palaging maisakatuparan ng kanyang lolo, ngunit nag-aalangan siya, hindi tiyak kung kaya niya. Kaya't nagbigay ng payo si Celica, ang mga laging nagsusumikap ay mga hangal na palaging sumusulong, samantalang ang mga hindi nakakamit ang anumang bagay ay mga matatalino na patuloy na umuunlad. Pagkatapos noon, nag-iwan siya ng nakapagpapalakas ng loob na salita, at may pagmamalaking lumakad palayo. Matapos iwan si Sistan doon, bumaba si Celica patungo sa ilalim ng labirinto. Habang naglalagay ng libro sa estante, biglang lumitaw si Glenn sa harap ni Sistan, na labis siyang nagulat. Sa katunayan, nais lamang niyang pasalamatan siya sa pagsagip sa kanya noong siya ay nasugatan. Sino ang mag-akala na ito ang magpapaalala kay Sistan ng pagbibigay ng kanyang unang halik sa kanya? Kaya't hindi sinasadyang namula ang mukha ni Sistan na parang kamatis. Habang tinatakpan ni Sistan ang kanyang mukha, lumapit sina Rumia at Riru. Akala ni Riru na pinaiyak ni Glenn ang kanyang kapatid sa armas, kaya agad niyang hinugot ang kanyang dambuhalang espada at hinabol si Glenn palabas sa kalye. Dahil dito, naitulak si Glenn palabas at nakatagpo ng isang karwahe ng kabayo na tuloy-tuloy na bumabagtas patungo sa kanya. Akala niya ay tapos na siya, ngunit nakakagulat, isang gwapong binata sa loob ng karwahe ang gumamit ng wind magic upang iangat si Glenn. Pagbaba mula sa karwahe, napansin niya si Sistan, at agad na lumapit sa kanya na may magiliw na pagbati.
Habang bumabati si Stan sa kamag-anak na ito, na-interrupt siya ni Glenn, at ngayon lamang ipinakilala ng binata ang kanyang sarili bilang Leo, inimbitahan sa akademya bilang panauhin at siya rin pala ang fiancé ni Stan. Nang marinig ito, lahat ay nagulat at sumigaw sa hindi inaasahang katotohanan. Hindi lamang sila nabigla, kundi pati si Stan ay labis ding naulat. Lumabas na ito ay isang pangako na ginawa ng kanilang mga magulang noon pa man. Sumingit din si Glenn na may matalinhagang paliwanag na ang pagiging kasama ni Stan ay parang naghuhukay ng sariling libingan. Pagkatapos nitong sabihin, agad namang sumugod si Leo, inakusahan si Glenn ng pang-insulto sa kanyang magiging asawa. Sa sandaling binanggit ni Stan si Glenn, agad siyang nakilala ni Leo dahil sobrang sikat nito sa akademya. Masaya rin si Glenn na may isang tao na makatiis sa ugali ni Stan. Habang nagsasalita, kinikilig niya rin ito na nagpalala sa galit ni Stan at nagpaglabas ng isang spell na nagtulak kay Glenn pataas sa kalangitan. Sa unang leksyon, itinuro ni Leo ng napakaganda na naunawaan ng bawat estudyante ang aralin. Kahit ang mahihirap na teorya ay naging madaling maintindihan. Kailangang umamin ni Glenn sa husay nito. Habang nag-iisip, lumapit si Leo kay Stan, iniimbitahan siyang maglakad sa labas upang sabihin ang tila napakahalagang bagay. Lumabas na ang layunin niya ay magpahayag ng pag-ibig at umaasang papayag siyang pakasalan siya. Hindi inaasahan, si Glenn, Rumia, at Riru ay nagtatago sa mga palumpong, nakikinig sa pag-uusap ng magkasintahan. Ang dahilan ay naramdaman ni Rumia na may kakaiba, kaya kinailangan nilang gawin ito. Sa wakas, mariing tinanggihan ni Stan ang alok ni Leo, dahil kailangan niyang sundin ang hangarin ng kanyang lolo na lutasin ang misteryo ng Eseri Castle, at para magawa iyon, kailangan niyang mag-aral pa ng higit. Pagkatapos makinig, natawa si Leo dahil sa tingin niya ito ay labis na hindi makatwiran at ilusyonado. Dahil ang magical archaeology ay naglalayong tanggalin ang tabing ng misteryo ng mga sinaunang sibilisasyon at muling likhain ang sinaunang mahika. Ngunit wala pa ni isa ang nagawa iyon. At kung hindi nakatuon ang lolo ni Stan sa bagay na iyon, maaaring nakamit niya ang maraming dakilang tagumpay sa kasaysayan ng mahika. Nagpatuloy siya sa kanyang paliwanag, ngunit ang tunay niyang layunin ay anyayahan si Stan na sumali sa pananaliksik ng military magic kasama siya. Sa harap ng napakagandang alok, agad na tumanggi si Stan dahil may sariling pangarap siya at matyagang susundan ito hanggang makamit ang kanyang nais. Nagsalita siya na namumula ang mukha at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, biglang sumabog si Glenn mula sa mga palumpong, itinutok ang daliri sa mukha ni Leo at utos na itigil na ang kanyang mga kalokohan. Hinihikayat din niya si Stan, pinapaalala sa kanya na siya ang bida sa sariling buhay niya. Labing suwalduha si Leo dahil ang nakakainis na guro na si Glenn ay patuloy na hinahanap siya at nagdudulot ng gulo. Kahit hindi naman ito kanyang problema, patuloy siyang nakikialam. Ngunit ang kalooban ni Stan ay bumalik at mas malakas kaysa dati. Direktang sumagot siya sa mukha ni Leo na sila ni Glenn ay magkasintahan na nangako na gugugulin ang kanilang buhay na magkasama. Nang marinig ito, nagulat at namangha si Glenn, lalo na ang nominal niyang magiging asawa sa hinaharap. Ngunit ang pagkalito ni Glenn ay tumagal lamang ng ilang segundo bago siya tumakbo sa tabi ni Stan upang gumanap sa eksena kasama siya. Inamin niya na sila ni Stan ay talaga namang may ganoong relasyon. Nagulat si Leo, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, at sumigaw na hindi kailanman mamahalin ni Stan ang bastos na si Glenn. Ngunit hindi nagpatalo si Glenn at agad na tumugon na siya at si Stan ay natulog ng magkasama kagabi. Namula si Stan sa kahihiyan nang marinig ito. At muli, nagbato si Stan ng isang spell na nagpadala sa kanyang guro pataas sa kalangitan. Sa kanyang pagkalito, nabanggit pa niya na naghalikan lamang sila at wala nang iba pa. Pagkatapos, lumitaw si Glenn sa tabi ni Stan at, walang pag-aalinlangan, hinarap si Leo sa isang duelo. Agad naman tinanggap ito ni Leo at umalis. Matapos umalis si Leo, ipinagmamalaki ni Glenn na kung magiging asawa niya talaga si Stan, hindi na siya kailangang magtrabaho at magkakaroon pa rin siya ng pera para gastusin. Sa panahon ng pagtuturo, inanunsyo ni Glenn sa buong klase na magkakaroon sila ng magic training session bilang pagdiriwang ng kanyang nalalapit na kasal kay Stan, na hindi alintana ang malinaw na pagtutol ng mga estudyante. Noong gabing iyon, isinumpa ni Albert si Glenn bilang isang scoundrel dahil sa kabaliwan niyang pumasok sa relasyon sa isang taong hindi niya iniibig. Ngunit hindi ito pinansin ni Glenn. Ipinahayag ni Albert na nakapasok sa lungsod ang Angel Dust. Nagulat si Glenn, sinasabing ang paraan ng paggawa ng droga ay nasira na sa insidente noong nakaraang taon at ang mga nahawa ay maaaring kontrolin. Sa puntong ito, nakangisi si Albert sa sarili at nagtanong kung para saan namatay si Sarah. Naalala niya kung paano sila nag-flirt noon at nangako siyang poprotektahan siya. Sa isang bahagi ng kalsada, nakaupo si Leo sa loob ng isang karwaheng kabayo, nakikipag-usap sa isang lalaki na may madilim na mga mata. Sinasabi na lahat ay ayon sa plano dahil hinarap siya ni Glenn. Sa anumang paraan, kailangan niyang talunin si Glenn.
Tila may pinaplano silang isang napakasamang bagay. Nagtipon ang mga estudyante mula sa lahat ng klase sa maayos na hanay upang pakinggan ang anunsyo tungkol sa mga patakaran ng laban. Kung sino man ang makakaangkin sa base ng kalaban o makakatalo sa commander ng kalaban ang mananalo. Pagkakarinig ni Glenn nito, pumalakpak siya bilang pag-apruba. Ngunit si Harley ay nakaramdam na hindi ito tama, sinasabi na paggamit ng mga estudyante mula sa kagalang-galang na paaralan para lamang makipagkumpetensya para sa isang babae ay nakaka-frustrate. Nasa panig si Harley kay Leo. Siya ang guro ng homeroom ng klase 4 at magiging kalaban ni Glenn sa laban na ito. Lumapit si Leo at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Stan, ipinapangako na tiyak siyang mananalo upang maging kanyang nobya. Inutusan ni Glenn ang kanyang mga estudyante na dapat silang manalo upang makuha niya ang perang ito. Tumingin sa kanya ang mga estudyante na gulat, iniisip na baka mas mabuti pa ang hindi lumahok para sa kanilang kaibigan. Isang kaklase ang nagtanong kung talagang pakakasalan ni Stan ang mananalo. Lumitaw si Stan na nag-aatubili, sinasabi na nasa edad pa siya para mag-aral. Ngunit sa kanyang puso, nagtaka siya kung seryoso ba si Glenn. Ini-imagine pa niya si Glenn na tatalo kay Leo at darating upang mag-propose sa kanya gamit ang isang singsing na may diamante. Ang romantikong eksenang ito ang nagpamula kay Stan. Sumigaw siya ng malakas sa sarili at si Rumia lamang ang nakakaintindi kung ano ang iniisip ng kaibigan niya. Sa wakas, nagsimula na ang huling laban. Ang malaking larangan ngayon ay mas maluwang at kumilos na ang klase 2. Una, ilang estudyante sa likuran ay wala pang pagkakataong kumilos bago sila atakihin ng klase 4. Ang una nilang 2 ay natanggal. Ngayon, mukhang puno ng sigla ang klase 4 at ang kanilang mahika ay higit nang nakahihigit sa klase 2. Sinimulan nilang ipatupad ang trio formation sa mahika. Nakatayo mula sa malayo ang battle team ni Leo, binabantayan ang kanilang mga estudyante. Kumpiyansa siya dahil itinuro niya dati sa kanyang mga estudyante ang mahahalagang taktika sa modernong laban sa mahika. Dito, itinuro rin ni Glenn sa kanyang mga estudyante kung paano bumalik sa kasalukuyang laban sa teamwork round. Lahat ng mga guro ay naramdaman na may malaking potensyal ang klase 4 habang ang klase 2 ay kulang sa konsistensya. Sinabi pa nila na hindi gaanong nakatuon si Glenn sa taktika sa laban ng mahika, ngunit may ibang pananaw si Harley. Si Leo nga ay isang bihasang tao, isang mananaliksik ng military magic, ngunit kapag ang kalaban ay si Glenn, mahirap sabihin ano ang mangyayari. Nagkumpetensya ang mga estudyante ng isa-isa sa malapitan, ipinapakita ang kanilang mahika. Kahit na medyo nasa disadvantage, nakaya pa rin ng klase 2 na makipagsabayan. Hindi inaasahan ng mga estudyante ng klase 4 na kahit may kalamangan sila sa lakas ng atake, hindi nila matatalo ang klase 2. Kumpiyansa si Jibin na ito ay normal dahil tinuruan ni Glenn ang mga estudyante ng mas maikling incantation na kayang maglabas ng mas malakas na spell, bukod pa sa pinagsikapan nilang magpraktis ng ilang araw. Ginagamit ang mahikang itinuro sa kanila. Mukhang nakamamangha ang tagumpay ng klase 2 sa klase 4 na ikinagulat ng lahat ng guro na naroroon. Kinailangang aminin ni Harley na mas simple ang taktika ng klase 2, kaya mas madali para sa mga estudyante na mag-perform sa limitadong oras ng pagsasanay. Isang guro sa tabi niya ang nakaramdam na ang aksyong ito ay parang isinumpa ang mahabang kasaysayan ng akademya. Hindi na bago kay Harley ang karakter ni Glenn dahil gagawin niya ang lahat para manalo. Ganyan siya. Sa kabilang panig, nakatayo si Leo ng mataas, nakikipag-usap sa kanyang mga estudyante. Ngunit sila ay nasa disadvantage, kahit na si Riru lang ang natitira sa klase 2. Ngunit siya ang final boss. Hindi kayang labanan ng buong klase ang batang ito. Kahit si Leo ay hindi inaasahan na taglay ni Glenn ang ganitong malakas na piraso sa chess. Nakatayo si Glenn sa panig na ito, nanlilibak sa mga estudyante ng klase 4, at sinundan siya ng lahat. Ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, tanging ang pagtalo sa commander ang sapat para sa tagumpay. Nasa harap nila ang pagkakataon. Sino ang magpapalampas nito? Gumamit ang isang estudyante ng Thunder Magic sa pag-atake, ngunit naiiwasan ito ni Glenn. Tumakbo siya habang niloloko ang mga batang toro sa kanyang patibong. Ilan ang nahulog sa slime at pagkatapos ay sa mga hukay. Ilan pa ang nahuli sa mga lambat at isinaad sa mga puno. Tumawa ng may tagumpay si Glenn. Ang kanyang 2 estudyante ay walang magawa kundi umiling ng panghihinayang. Nang muling makipag-ugnayan si Leo, ang taong humahawak ng singsing ay si Glenn. Agad niyang nahinuha na ito ay dahil sa mga patibong na inihanda ni Glenn ng maaga. Si Stan ay kakadiskarte lang sa ilang estudyante mula sa kalabang klase. Hindi niya inaasahan na gagamit siya ng ganitong maruming taktika para manalo. Sa kanyang puso, inisip niya si Glenn na nakaluhod ng seryoso, may singsing sa kamay, handang mag-propose sa kanya. Ngunit ngayon, nakatayo siya at tumatawa ng ganoon, kaya pinagsabihan niya ang sarili na tanga siya. Sa huli, nagtapos ang laban sa tabla, na nag-iwan sa mga estudyante ng klase ni Glenn na sobrang nadismaya.
Lumitaw si Glenn upang aliwin sila, sinasabi na ang kanilang nakamit ay karapat-dapat ng ipagdiwang. Nakaramdam ng kaunting tuwa ang mga estudyante, ngunit may isa na naalala na ang premyo sa laban ay hindi system. Kung ganoon, na-miss kaya nila ang pinakamahalagang premyo. Hindi tulad sa panig ni Glenn, ang klase 4 ay hinamon ng matindi ni Leo pagkatapos ng laban. Lahat ay hindi natuwa at nakaramdam ng presyon dahil sa ambisyon ng commander. Dumaan si Glenn, nanlilibak at sinabing hindi ito pagkabigo ng commander. Hindi nagpahuli si Leo at tumugon ng ilang kontra, pagkatapos ay nagmungkahi ng one-on-one na laban kay Glenn kinabukasan. Pareho silang may kani-kanilang ideal. Pinanatili ni Leo ang kanyang mapagmahal na anyo, samantalang si Glenn ay ayaw sumuko sa pag-aasawa sa kanyang money mine. Lumapit si Sistan at sinabihan silang dalawa, sinasabi na hindi siya bagay na maaaring ilagay kung saan nila gusto. Lalo na siyang nadismaya sa duwag na paraan ng pakikipaglaban ni Glenn, ngunit hindi siya pinansin ni Glenn. Tinanggap niya ang hamon ni Leo para sa isang solo duel. Matyagang sinampal siya ni Sistan dahil sa kawalang-galang niyang salita, tinuturing siyang money mine, pagkatapos ay tumakbo palayo. Nanatiling kalmado si Glenn, sinasabi sa kanyang mga estudyante na tapos na ang practice ngayong araw. Habang pauwi sa karwaheng kabayo, nakaupo si Sistan at nakipag-usap kay Rumia. Sobrang galit siya sa paraan ni Glenn ng pagtawag sa kanya bilang money mine. Ngunit naunawaan ni Rumia ang kanyang karakter. Hindi siya taong puro pera lang ang iniintindi. Nang marinig ito mula sa kanya, naalala ni Sistan ang mga alaala kay Glenn. Tunay nga, palagi siyang nandyan kapag kailangan niya. Isang uri ng lalaki na mapapahanga ang sinuman sa unang pagkikita. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Sistan kung bakit tinanggap ni Glenn ang hamon ni Leo. Naalala ni Rumia ang panahon ng tinukso ni Leo ang pangarap ni Sistan. Bagaman tahimik si Glenn, ang kanyang kunot na noo, hindi komportabling titig, at ang paraan ng pakikitungo niya kay Leo ay nagpaunawa kay Sistan, kahit na hindi niya ito maipaliwanag ng malinaw. Tiyak si Rumia na may sariling dahilan si Glenn. Ayaw ni Rumia na makita si Sistan na kamuhian si Glenn sa ganitong paraan. Dahil sa mga salitang ito, naging mas bukas ang puso ni Sistan. Ang susunod na kailangan gawin ni Rumia ay makipag-usap kay Glenn. Ang totoo, gusto ni Leo na pakasalan si Sistan hindi dahil sa pag-ibig kundi para sa kapangyarihan. Kung sila'y magiging magkasintahan, dahil sa pamilya ni Sistan, makakonsolida niya ang posisyon ng leader ng angkan na malapit ng ipamana, at magkakaroon ng kalamangan ang angkan ni Cleo laban sa iba pang sangay na pamilya. Sa gabi, habang nag-iisip si Glenn tungkol sa ilang bagay, lumapit si Sistan upang tanungin siya kung bakit niya hinamon si Leo, at kung sino si Sarah, ang pangalang kanyang binanggit. Matigas pa rin na sinabi ni Glenn na gusto niyang pakasalan ang money mine. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Kung hindi na kailangan magtrabaho, dapat niyang samantalahin ito, at sinabi niya kay Sistan na marami siyang pagkakatulad kay Sarah. Ikinuwento niya kung paano noon ay dala niya ang hangarin na maging isang matuwid na sorcerer. Nag-aral siya ng masigasig at nangarap maging isang royal sorcerer. Ngunit nagising siya mula sa pangarap dahil sa limitasyon ng mahika at sa marahas na realidad. Nagsimulang kamuhian ni Glenn ang mahikang minsang minahal niya ng labis. Gayunpaman, hindi niya tuluyang isinuko ang kanyang pangarap dahil palagi siyang may kaibigang sumusuporta sa kanya ng walang kondisyon. Sa isang misyon, namatay ang kaibigang iyon ni Glenn na nagdulot sa kanya ng labis na pagsisisi. Lahat ng sumunod ay naging mas malala. Nagsimula siyang kamuhian ng lahat. Iniwan ni Glenn ang kanyang pangarap at naging isang walang trabaho na hikikomori. At ang dahilan kung bakit tinanggap ni Glenn ang hamon ay dahil tinukso ni Leo ang pangarap ni Sistan. Gusto niyang makita kung paano iiyak ng miserably ang lalaking iyon. Naramdaman ni Sistan na siya ay napakabata, gumagawa ng mga hangal na bagay dahil lamang sa personal na damdamin. Nag-usap ang dalawa ng sandali bago lumapit si Leo. Inisip niyang ginagamit ni Glenn ang kanyang nakakaawang nakaraan para humingi ng awa at gusto niyang ibahagi ang nakaraan ni Glenn para sa kanya. Galit na binalaan siya ni Glenn, ngunit hindi napatahimik si Leo. Kaya nagkaroon ng duelo ang dalawa. Inilabas ni Glenn ang mga Fool's World card upang hindi makagamit ng mahika si Leo. Pagkatapos, rumesbak siya sa mano-mano na labanan laban sa kanya. Ngunit sa isang paraan, nagamit pa rin ni Leo ang mahika. Tinawag niya ang mga puppet at inutusan silang atakihin si Glenn. Dahil sa bilang ng kalaban, labis na tinukso ang guro. Bumagsak si Glenn sa lupa, ngunit mabilis siyang nakabangon at umalis. Matapos umalis si Glenn, tuluyang nahayag ang tunay na mukha ni Leo. Alam niyang walang damdamin si Sistan para sa kanya, kaya gumamit siya ng pinakamasamang paraan upang makamit ang layunin, pinipilit na ibunyag ang tunay na kakayahan ni Rumia upang pilitin siyang sumang-ayon sa kasal. Kabaligtaran sa karaniwang mapagmahal na anyo ni Leo, tila ibang tao siya ngayon, may nakakatakot na titig na nagpapalibog sa puso ni Sistan. Kinabukasan, narinig ng lahat ng kaklase ang balita tungkol sa pagtanggap ni Sistan sa proposal ni Leo at lahat ay labis na nagulat.
Ang opisyal na kasal ay gaganapin sa susunod na linggo, napakasagad, kaya tila medyo kakaiba. Tanging si Jibin lamang ang nakaramdam na normal ito, ngunit nabigo siyang wala si Glenn sa duelo. Pagkakita ni si Stan na paparating sa klase, agad na tumakbo ang kanyang kaibigan upang alamin ang sitwasyon. Tila hindi ka panipaniwala na tinanggap ni si Stan si Leo. Paano naman ang kanyang pangarap na maging bruha? Si Stan ay mukhang malungkot, iba sa kanyang karaniwang sarili, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti at nagbigay ng pabirong sagot. Tumingin ang ibang kaibigan kay Rumia, nagtataka kung paano niya matitiis ang biglaang pangyayaring ito sa kanyang matalik na kaibigan. Si Rumia ay natitigang nagsasalita nang biglang lumitaw si Leo at dinala si Stan. Gustong habulin ni Riru si Leo at hiwain gamit ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Rumia. Naniniwala si Rumia na tiyak kikilos si Glenn, ngunit si Reru ay labis na nadismaya. Tila hindi na siya makapaniwala kay Glenn dahil ilang araw na siyang hindi nakita kahit saan. Naging kumbinsido si Reru na hindi na babalik si Glenn. Dati niyang hinanap si Stan, ngunit walang sinabi ang huli at iginiit lamang na gusto niyang pakasalan si Leo. Pagkatapos, lumapit siya kay Glenn upang ipaalam ang kasalukuyang sitwasyon. Hinaplos ni Glenn ang ulo ni Rumia at nangako na maayos niyang aayusin ang bagay na ito. Naayos na niya ang lahat bago siya naglaho. Kaya matibay ang paniniwala ni Rumia na ang pagkawala ni Glenn ay tiyak may sariling dahilan. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay umupo at maghintay kay Glenn na kumilos. Sa araw ng kasal, pumasok si Stan na nakasuot ng dalisay na puting bridal gown. Kahit na ito ay isang masayang araw, wala ni isa ang makangiti. Dinala si Stan sa altar, ang lalaking ikakasal at ang babae ay tumayo ng magkatabi, nakikinig sa pari na binabasa ang mga sumpa. Sa hanay ng mga bisita ng babae, naroon lahat, ngunit sa panig ng lalaking ikakasal, wala ni isang kaluluwa. Habang naghahanda na ang dalawa upang mangako ng panghabang buhay, biglang lumitaw si Glenn sa altar, na ikinatuwa ng lahat ng estudyante ang kanyang presensya. Nagpakawala si Glenn ng bola ng itim na usok, pagkatapos ay iniabot si Rumia kay Riru para sa proteksyon, habang siya naman ay dinala si Stan palabas. Mula pa noon, alam na ni Glenn na ginamit ni Leo si Rumia upang pilitin si Stan na pumayag sa kasal. Biglang umiyak si Stan, hindi alam kung nasaan si Glenn sa lahat ng panahong iyon. Sa katunayan, pagkatapos marinig ang paliwanag ni Rumia tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, maraming oras ang ginugol ni Glenn sa pag-aayos ng plano. Inihanda niya ang mga kinakailangang sandata, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Glenn kung bakit kumilos si Leo ng ganoon. Dahil ba sobra ang pagmamahal niya kay Stan? Mula noong gabing iyon, naisip ni Stan na kakaiba na ang kanyang guro, at tiyak niyang pinipilit siya ni Leo hindi dahil sa pagmamahal. Hindi na nagtanong pa si Glenn. Sapat na ito, at sa kanyang puso, alam na niya ang nangyayari. Lumapit ang mga nilalang na angel dust. Parang mga upgraded na zombie ang mga halimaw na ito dahil kumikilos sila ayon sa utos ng kanilang amo at umakyat pa sila sa altar. Sakto, lumitaw ang 3 royal sorcerers upang protektahan ang mga estudyante habang sila'y tumatakas. Sa panig ni Glenn, kailangan niyang panatilihing ligtas si Stan at sabay na sirain ang mga angel dust. Sa lakas ni Stan, wala siyang kakayahang sirain ang mga halimaw na ito. Nakatayo siya sa pagkabigla sandali, pinapanood si Glenn na tinatanggal ang mga angel dust. Pumasok silang dalawa sa isang madilim na eskinita na walang malinaw na daan palabas. Hawak ni Glenn ang kamay ni Stan habang magkasama silang naglalakad. Habang patuloy silang tumakbo, lalo nitong naalala ang mga damdamin mula sa nakaraan. Nakipaglaban na rin siya sa angel dust dati ngunit sa huli, hindi niya naisalba si Sarah sa oras. Alam ni Glenn ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito. Huminto siya, hinugot ang kanyang espada, at nakipaglaban sa kanila. Isa-isa, natalo sila sa kanyang kamay. Umaagos ang dugo na umabot pa sa bukong-bukong. At ang puting damit ni Stan ay bahagyang nalagyan ng pula sa ilalim. Tumingin siya nang may takot sa nakakatakot na eksena sa harap niya. Nang lumapit si Glenn upang silipin siya, itinutulak niya ang kamay nito. Sa mga mata ni Stan, kahit ang pamilyar na si Glenn ay naging nakakatakot na rin ngayon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Leo. Alam ni Glenn na ang tunay na pagkakakilanlan ng taong ito ay si Jaddy. Nang makita niyang hindi na niya ito maitago, bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Orihinal, plano niyang painumin si Leo ng inuming magkokontrol sa kanya, ngunit aksidenteng napakarami, dahilan upang mamatay ang bobo. Ngayon, ang palaruan ay pag-aari na nina Glenn at Jadis, at oras na para umalis si Stan mula rito, iniiwan ang entablado sa dalawa. Lumabas na upang makaharap si Glenn at labanan sa eksenang ito, lahat ng galaw ni Jadis ay naiplano na niya, pinakilos si Leo upang ayusin ang duelo, pati na rin ang kasal kay Stan. Minsan na siyang natalo ni Glenn, ngunit ngayon ay iba na. Kumpiyansa si Jadis dahil sa pag-aari niya ng Kazakh Rears. Ang kanyang hangarin ay maging isang matuwid na sorcerer. Sa katotohanan, ang pagkamatay ni Justin ay magiging anyo na ng katarungan. Ginawa ni Jadis ang unang galaw.
Nagsimula na ang labanan. Samantala, nakadapa si Sistan sa lupa, iniisip ang mga nangyari lamang. Habang nailigtas siya ni Glenn, nakita niya rin ito bilang isang kontrabida, natatakot na lalo siyang itutulak palayo. Tumakbo si Sistan patungo sa labanan, na dumating sa tamang oras upang iligtas si Glenn nang siya ay nasa kalamangan ng kaaway. Tinanggal din niya ang bahaging may dugo ng kanyang damit. Nagsalita si Sistan kay Glenn, pinabalik ang kanyang isip at pinatayo siyang muli, nagpa siya na makipagtulungan sa kanya. Nangako rin si Glenn sa kanya na pareho silang makakabalik ng ligtas. At nagbigay sila sa isa't isa ng lakas ng loob upang lumaban. Dahil dito, nagawa ni Glenn na durugin si Jadis. Sa wakas, naitaboy nila ito na tumama sa pader. Tumingin si Glenn kay Sistan at nakita siyang pagod mula sa labis na paggamit ng mahika. Kailangan niyang sumulong at buhatin siya sa likod. Kasabay nito, masayang tumakbo rin ang mga estudyante ni Glenn sa eksena. Ligtas na nakabalik ang lahat tulad ng ipinangako. Uminom si Glenn kasama ang kanyang mga kasamahan, iniisip ang mahikang nais makuha ni Jadis. Kinabukasan, ang lahat ay bumalik sa normal na takbo. Naging seryosong guro si Glenn na may maringal na misyon. Matapos ang maraming labanan, sa wakas, nanaig ang kabutihan.